Noong una, ang napansin lang ni Lyra ay ang kawalan ng ingay. Hindi naman tuluyang katahimikan, dahil sa lumang bahay sa San Mateo na pinaninirahan pa rin ni na Aling Belen at Mang Nardo, ay laging may tunog na nakakapit sa hapon ang mahinang sagitsit ng mantikang pinaiinit sa kusina. Ang alanganing paghuni ng electric fan, na para bang anumang oras ay susuko, ang pagaspas ng mga dahon ng bayabas sa gilid ng bakuran, ang boses ng kapitbahay na laging may kausap kahit wala namang nakikita mula sa bintana pero noong araw na iyon, nang bumaba siya mula sa tricycle at pumasok sa gate na kalawangin. May isang uri ng pagliit ng bahay na hindi niya maipaliwanag. Para bang ang mga dingding ay umatras papaloob, ang kisame ay lalo pang bumaba, at ang dating amoy ng sinaing, sabon, at lumang kahoy ay nahaluan ng kung anong hindi pamilyar na marahan ngunit matalim. Hindi niya agad nalaman kung ano iyon. Akala niya noong una ay pintura o bagong varnish sa aparador, pero nang maghubad siya ng sandals sa may pintuan at tumingin sa sala, nakita niya ang malinaw na pagbabago. Wala na roon ang lumang santo na nakalagay sa ibabaw ng TV cabinet, iyong stove. Ninyo na halos 3 dekada ng kasama ng bahay at nililinis ng nanay niya tuwing Sabado. Sa pwesto nito ay isang glass bowl na may lamang mga nakatiklop na resibo at ballpen na may logo ng isang realty office. Maliit na bagay lang sana iyon, sabi niya sa sarili. Bagay na pwedeng ipaliwanag ng simpleng pagliligpit ng mood ng matanda, ng kapritso ng kapatid niyang si Joel na nitong mga nakaraang buwan ay madalas nang magdesisyong parang siya ang may-ari ng bawat sulok ng bahay, kahit hindi naman. Ngunit dahil sa kawalan ng ninyo, tila may isa pang bagay na nawala kasabay nito, ang dating ayos ng mga bagay na hindi na kailangang pag-usapan, dahil malinaw kung kanino nakapirmi ang kapangyarihan at kung sino ang dapat mag-adjust. Andyan ka na pala, sabi ni Joel mula sa hapagkainan na hindi niya napansin agad dahil nakatalikod ito at may kaharap na mga papel. Hindi siya lumingon ng buo, bahagya lamang, saka muling ibinalik ang tingin sa hawak niyang folder. Nandoon din si Mercy, asawa nito, nakatayo sa kusina at naghihiwa ng sayote na para bang hindi niya narinig ang pagdating ni Lyra. Ang ina lamang niya ang tunay na tumingin ng buo mula sa inuupuan nitong monoblock sa tapat ng bintana, ngunit ang ngiti ni Aling Belen ay manipis at kulang sa dating gaan na nakasanayan ni Lyra. Nag-text ako, ma, sabi ko mga 2:00 ako darating. Sabi niya, hindi dahil kailangan pang sabihin, kundi dahil may gusto siyang palampasin sa tinig ng kapatid. Oo, nabasa ko, sagot ng ina. Pasensya na, medyo magulo. Iyon pa ang isang pagbabago. Ang salitang medyo magulo ay hindi ginagamit ng nanay niya kung tungkol lang sa bahay. Ginagamit iyon kapag may pagkakaunawaan sa pamilya, kapag may mga kamag-anak na hindi makapagkasundo sa handaan, kapag may usapang kailangang itawid ng mahinahon dahil may mga salitang pwedeng bumaon at mahirap ng hugutin. Naupo si Lyra sa dulo ng bangko at inilapag ang dala niyang supot ng tinapay at kaunting prutas. May bisita ba? Tanong niya, bagaman wala siyang naririnig na ibang boses. Wala naman, sagot ni Joel, sa kanya sa wakas hinarap ang kapatid. May inaayos lang kami. Hindi niya gusto ang kami sa pangungusap, dahil hindi niya alam kung sino ang sakop niyon. Si Joel at Mercy lang ba? O si Joel at ang mga magulang nila? O si Joel at ang lahat maliban sa kaniya? Sa tabi ng folder ay may 2 bond paper na baliktad, pero sa isang kisap mata ng ihipin ng fan ang sulok ng itaas, nakita niya ang salitang transfer na nakalimbag sa header. Hindi niya agad tinitigan. Sa bahay na iyon, natutunan niya ng may mga bagay na mas malinaw kapag hindi mo minadali ang pagtingin. Minsan, kapag bigla kang tumingin ng diretsyo, saka lamang nagiging depensibo ang lahat ng tao sa paligid mo, at ang payak na obserbasyon ay nagmumukhang akusasyon. Kumain ka na ba? Tanong ni Mercy, hindi pa rin tumitingin ng husto. Hindi pa. May tira pang munggo. Mamaya na siguro. Sa gitna ng mga ordinaryong alok at ordinaryong sagot, mas tumitigas ang pakiramdam niya na may isang usapang nagpahinga lamang sandali dahil dumating siya at muling bubuhos sa sandaling tumalikod siya o pumasok sa dating kwarto niya sa likod. Hindi na siya madalas umuwi roon. 3 taon na siyang nakatira sa Pasig kasama ang asawa niyang si Dante at ang 8 taong gulang nilang anak na si Santi. Pero sa kabila niyon, hindi niya kailanman naisip na ang pag-uwi niya sa bahay ng mga magulang niya ay pagbisita lamang. Lagi niyang naiisip iyon bilang pagbabalik sa isang lugar na, kahit hindi na niya araw-araw tinitirhan, ay may bahagi pa rin ng katawan niyang naiwan, ang mga damit na luma na iniiwan niya sa kabinet, ang mga report card at yearbook sa kahong karton sa ilalim ng kama,
Ang ugali niyang automatikong maghugas ng pinagkainan nang hindi pinapakisuyuan. Kaya nang makita niyang si Joel ay may kumpol ng susi sa harap niya kabilang ang susi sa silid ng mga magulang nila at ang maliit na susi ng steel cabinet kung saan itinatago ni Mang Nardo ang mahahalagang papeles may kung anong. Pakiramdam ng pagkakalate na gumapang sa dibdib niya. Hindi pa naman huli, sabi niya sa sarili, baka nga simpleng pag-aayos lamang ng dokumento. Lalo na at ilang buwan ng usapan ang pagbabayad ng amilyar na nahuli ng 2 taon dahil inatake ng katamaran ang ama niya sa pagpunta sa munisipyo. Pero hindi niya magawang isipin iyon ng payapa, dahil noong 1 linggo lamang ay nabanggit ng pinsan nilang si Elsie, sa group chat ng magpipinsan na, buti naman at maaayos na yang titulo. Para wala ng sakit ng ulo sa susunod. Wala siyang itinugon noon. Hindi rin niya tinanong si Joel kung ano ang ibig sabihin. Dahil ayaw niyang magmukhang nakikinig sa tsismis, bago pa man siya makakuha ng diretsong paliwanag. Ngunit ngayon, sa gitna ng sala na biglang naging makitid, tila nagkakaroon ng katawan ang malabong komentong iyon. Anong inaayos? Tanong niya sa pinakakaraniwang boses na kaya niya. Si Joel ang sumagot agad, parang matagal ng handa. Yung titulo. Saka yung tax declaration. Sabi ko kina Ma at Pa, habang malakas pa sila, ayusin na. Alam mo naman dito, ang hirap kapag may biglang kailangan tapos wala kang maipakitang papel. Hindi naman mali ang sinabi nito. Sa totoo lang, iyon ang uri ng katuwirang madaling pakinggan at mahirap tutulan dahil nakabihis sa praktikalidad. Ngunit napatingin siya sa ama niyang tahimik lang sa may pintuan ng kusina. Hawak ang baso ng tubig na parang may gustong sabihin at ayaw maunang magsalita. Si Mang Nardo ay hindi mahilig magpakita ng pag-aalinlangan. Karaniwan, kapag gusto nito ang isang bagay, diretso itong nagsasabi. Kapag ayaw, mas diretso pa. Ngunit ngayon ay tila may malabnaw na pagod sa mga mata nito. Iyong pagod na hindi galing sa katawan kundi sa haba ng paliwanag na pinakikinggan ng hindi lubos na nauunawaan, o marahil ay nauunawaan ngunit ayaw tawagin sa tunay na pangalan. Ayusin lang ba? Tanong ni Lyra, at naramdaman niya ang sariling tinig na bahagyang umigting. Bakit may transfer? Hindi siya sumigaw. Hindi siya nambintang. Ngunit nang mabanggit niya ang salitang iyon, may mabilis na pagbabagong nangyari sa mukha ni Mercy, mula sa pagkaplat ng ekspresyon, tungo sa pagkapirmi ng bibig, na waring handang humabol kung sakaling lumayo ang usapan sa gusto nila. Aba, syempre, may transfer kasi kailangan i-consolidate, sabi ni Joel. Ang labo-labo ng records. May lumapang deed galing kay Lolo, sabi ng taga-munisipyo, mas mabuti ng malinaw kung sino ang hahawak, para isang tao na lang ang aasikaso. Isang tao. Ulit ni Lyra. Oo naman, paano mo hahatiin ang responsibilidad kung lahat sabay-sabay? Hindi practical, dito naman ako nakatira. Ako naman ang nagbabantay, ako ang gumagastos dito pag may kailangang ipaayos, ako ang nag-asikaso ng bubong nung tumagas, ako, hindi ko naman sinabing wala kang ginagawa. Pero parang yan ang gusto mong palabasin. Napakabilis ng pagtalo ni Joel sa depensa, kaya lalo siyang kinabahan. Dahil ang mga taong totoong sigurado sa kanilang katuwiran ay hindi agad nanginginig ang boses sa unang tanong. Hindi ko pa nga alam ang buong kwento, sabi niya. Kaya ako nagtatanong. E di ayan ang kwento. Joel, mahina ngunit matigas na singit ni Aling Belen, sa karaniwang araw, sapat na ang ganoong pagtawag para bumagal ang anak niya. Ngunit ngayon, tiningnan lamang siya nito, saka ibinagsak ang ballpen sa mesa. Walang malakas na tunog, pero sapat upang maramdaman ni Lyra na pumutok na ang unang manipis na sapin ng pag-iingat. Lahat naman kayo may opinyon kapag ari-arian na ang usapan, sabi ni Joel. Pero noong kailangan ng bahay ng bagong kisame, sino ba? Noong pinasok ng baha ang likod at kinailangang itaas ang semento sa may labahan, sino ba? Ngayon na inaayos ko lang para hindi na kami paulit-ulit sa abala, biglang parang may masama akong balak. Hindi niya masagot agad iyon dahil may katotohanan sa ilang bahagi. Totoong si Joel ang mas malapit, totoong ito ang nandyan kapag may tubong pumutok, kapag may bumbilyang kailangang palitan, kapag kailangang isugod sa health center si Aling Belen dahil tumaas ang BP. Totoong siya, si Lyra, ay dumarating ng may baong pandesal at pasalubong ngunit umaalis din pagkatapos ng ilang oras upang bumalik sa sarili niyang buhay. Ngunit hindi rin niya matanggap na ang presensiya ay kusang nagiging pagmamay-ari, na ang pag-aalaga ay automatikong nagiging titulo, na ang pagiging naroroon ay sapat na para unti-unting mabura ang karapatan ng mga wala sa frame araw-araw. Wala akong sinasabing masama ang balak mo, sabi niya. Ang sinasabi ko, bakit hindi malinaw, bakit hindi sinabi sa akin ng maaga?
Kailangan ba lahat ipaalam sa'yo? Tanong ni Mercy sa unang pagkakataong tuwirang humarap. Hindi mataas ang boses nito, ngunit mas nakakaabala iyon kaysa kung sumigaw sana. Dahil ang tono ay may halong pagkamangha, na para bang ang tanong ang tunay na kabastusan. Hindi lahat, sagot ni Lyra, pero kung bahay ng magulang natin, oo, siguro kahit paano. Bahay ng magulang ninyo, ulit ni Mercy, at may bahagyang diin sa ninyo na para bang alam nitong maririnig iyon ni Lyra kahit hindi pansinin. At magulang nila ang nagdedesisyon. At kaya ko nga sila tinatanong din. Tumingin siya sa ina, saka sa ama. Ma, pa. Saglit na nagtagpo ang mga mata nilang apat. At sa ilang segundo ng katahimikang iyon, naisip ni Lyra ang mga lumang alaala na madalas na nagsisilbing patunay sa isang pamilyang buo kapag kailangan ng mga kwento, kung paanong noong bata pa sila. Sa iisang banig lang sila natutulog kapag brown out. Kung paanong si Joel ang nagdadala sa kaniya sa likod ng bisikleta papuntang paaralan kapag late na sila. Kung paanong si Aling Belen ay hindi nagpapakita kung sino ang paborito dahil ayaw nitong mamihasa ang isa at masaktan ang isa. Ngunit ang mga alaala pala ay hindi laging pundasyon. Minsan, panakip lang sila sa maliliit na bitak na matagal nang naroroon. Hindi pa naman tapos, sabi ni Mang Nardo sa wakas. Nag-iisip pa lang. Mahina ang pagkakasabi nito. Hindi tulad ng dati niyang ama na kapag nagsabing ganito ang gagawin, para na iyong pirma. Nagtatanong-tanong pa lang, dagdag ni Aling Belen, ayaw namin ng gulo. Iyon ang unang pangungusap na totoong nagsabi ng pinakamahalagang bagay, ayaw namin ng gulo. Sa maraming pamilyang Pilipino, hindi sinasabi ang gusto naming patas, gusto naming malinaw, gusto naming pag-usapan. Ang madalas sabihin ay ayaw namin ng gulo, na para bang ang tunay na kalaban ay hindi ang pagtatago o panlalamang kundi ang sandaling mapipilitan ang lahat na magsalita ng tapat. E di mas kailangan palang pag-usapan, sabi ni Lyra ng marahan. Hindi siya galit noon, o kung may galit man, nakahalo iyon sa takot, hindi takot na maagawan agad, kundi takot na baka ang pagkawala ng isang bagay ay magsimula sa paraan ng pag-uusap, sa pagpili kung sino ang dapat munang kausapin at sino ang pwedeng sabihang huli na. Sa sumunod na oras, hindi na tuluyang sumabog ang usapan, ngunit hindi rin ito bumalik sa dati. Kumain sila ng munggo at pritong galunggong na parang may mga papel na nakaupo rin sa hapag, kasama nila. Bawat pagtatanong ni Aling Belen, kung may gusto pa ba si Lyra, ay may kasamang pagsukat. Bawat biro ni Joel kay Mang Nardo tungkol sa asin, ay parang pilit na nagpapaalala na normal ang lahat. Si Mercy ay dumami ang kilos sa kusina, marahil dahil iyon ang lugar na may pinakamalinaw na tungkulin at hindi kailangan ng paliwanag. At si Lyra, habang sumusubo, ay napapansin ang mga maliliit na pagbabagong hindi niya alam kung kailan nagsimula. Ang lagayan ng bigas ay nailipat sa sulok kung saan dati nakapatong ang kahon ng mga lumang dokumento. Ang isang drawer sa aparador ng sala ay may bagong kandado. Ang frame ng kasal ni na Aling Belen at Mang Nardo ay wala na sa dingding sa may hagdan at napalitan ng litrato ng pamilya ni na Joel sa isang beach resort. Apat silang nakangiti roon, nakasuot ng magkakaparehong kulay na damit. Hindi naman kasalanan ang magpalit ng litrato. Hindi rin naman automatikong ebidensya ng pag-angkin ang pagdagdag ng kandado sa drawer. Ngunit sa araw na iyon, ang lahat ng maliliit na pag-aayos ay parang mga pangungusap na hindi buong sinasabi. Pagkatapos kumain, nagpresinta si Lyra na maghugas, ngunit tumanggi si Mercy. Ako na, sanay naman ako, sabi nito. Muli, wala namang mali sa sinabi, ngunit sa bahay na minsan ay hindi marunong magtabuyan ng gawain, ang ako na ay hindi alok kundi guhit. Lumabas si Lyra sa likod bahay at naupo sa lumang bangkong semento sa ilalim ng santol. Mula roon, kita ang bahagi ng bubong na ipinagawa nga ni Joel noong nakaraang tag-ulan, ang bagong yero na mas maliwanag kaysa sa luma, at sa makatwid ay halatang halata. Naalala niyang nagpadala siya noon ng 5,000 sa GCash ni Joel, nang sabihin nitong kulang ang budget, ngunit hindi na niya iyon binanggit kailanman dahil ayaw niyang magmukhang nagtatala ng ambag. Hindi niya itinuring na utang ng kapatid. Hindi rin niya itinuring na puhunan sa anumang darating, kapag pamilya, sabi ng nanay niya noon, may mga bagay na ibinibigay na hindi na dapat pinapaalala. Ngunit habang nakatingin siya sa bagong yero, naisip niya kung may mga bagay ding hindi dapat ibinibigay ng walang kahit anong pangalan, dahil may mga taong marunong gumamit ng limot na parang resibo laban sayo. Hindi niya napansin na sumunod pala sa kaniya ang ama, hanggang sa marinig niya ang marahang pag-upo nito sa kabilang dulo ng bangko. Mas pumayat si Mang Nardo kaysa noong Pasko. Hindi naman mahina, pero may kakaibang pag-iingat na ang pagyuko at pag-upo nito. Nagtampo ka, sabi nito, hindi bilang tanong,
hindi naman tampo lang, pa. Tumango ito na parang tanggap ang pagtatama. Ilang sandali silang kapwa tumingin sa bakuran. Hindi ko gustong mag-away kayo, sabi ng ama, kaya nga ayaw naming pinapalaki. Hindi ko rin gusto, si Joel kasi, mainit ang ulo pero maraming iniintindi. Alam ko. Ikaw naman, malayo ka pero iniisip mo pa rin itong bahay. Ang sabi niyang bahay ay hindi simpleng istruktura, alam iyon ni Lira sa paraan ng pagkakasabi nito. Bahay bilang pinagsamang lupa, alaala, obligasyon, hiya, at isang uri ng pag-asa na kapag lumuwag ang buhay ng isa sa mga anak, dito pa ring uuwi ang kahulugan ng pinagpaguran ng mga magulang. Kaya nga mas gusto kong malinaw, sabi niya. Ayokong umabot sa puntong sakalang namin malalaman ang lahat kapag tapos na. Hindi sumagot agad si Mang Nardo. Ibinaba nito ang tingin sa mga paa niyang nakasuot pa rin ng lumang tsinelas. May nagsabi kasi sa Min, wika nito, na habang buhay pa kami, mas mabuting maayos na ang pangalan ng hahawak. Para hindi na pabalik-balik sa korte, sa abogado, sa kung saan-saan, ang dami kong narinig na kwento. Magkakapatid na hindi nag-uusap dahil sa bahay. Pinsan na nagsasakdalan dahil sa lote. Pero bakit isang pangalan lang agad? Hindi ko rin naman sinabing kay Joel na talaga. Pero parang doon papunta. Nilingon siya ng ama, at doon niya nakita ang totoong pagod sa mukha nito. Hindi pagod sa panghihina ng katawan, kundi pagod sa pagpili sa pagitan ng dalawang uri ng kasalanan, ang maniwala sa anak na laging naroroon, o ang magmukhang hindi kinikilala ang anak na malayo pero hindi naman tuluyang lumayo. May asawa ka na kasi, sabi nito sa huli, hindi malakas, hindi marahas, halos alanganin pa. Pero sapat para maramdaman niya ang marahang pagkibot ng isang lumang sugat na hindi naman niya alam na naroon pa. At si Joel wala, tanong niya, bagaman alam naman niya ang ibig sabihin. Hindi ang simpleng may asawa, kundi may asawa kang lalaki na pwedeng magpasok ng ibang interes, ibang pamilya, ibang pangalan. Sa maraming tahanan, hindi ito laging hayag na sinasabi, ngunit nananatiling nakaupo sa sulok ng isip ng matatanda. Ang anak na babae, kapag nag-asawa, may iba ng tahanan. Ang anak na lalaking nanatili, kahit may sariling asawa at anak, ay parang may mas likas na pahintulot sa lupang pinagmulatan niya. Hindi sa ganoon, mabilis na sabi ni Mang Nardo, na lalong nagpatunay sa kanya na ganoon nga kahit hindi nito sinasadya. Hindi ko sinasabing wala ka ng karapatan, pero may bawas na sa isip ninyo, Lira. Sa pagsambit ng pangalan niya, bumalik sandali ang ama niyang marunong pumigil ng bagyo bago pa ito tuluyang umulan, ngunit hindi na siya bata. Hindi na sapat ang tawag sa pangalan para mawala ang kirot. Pa, hindi ko naman kukunin ang bahay, hindi ko naman sinasabing akin lahat, hindi ko nga kailangan ilagay sa pangalan ko. Ang gusto ko lang, huwag ninyo kaming ilagay sa sitwasyong parang wala akong alam habang unti-unti nang may desisyon para sa akin. Napabuntong hininga ito, wala pang pirma, pero may papel na, papel pa lang, ang mga bagay nagsisimula sa papel. Muli silang tumahimik, sa loob ng bahay. Naririnig niya ang mahinang paghampas ng pinggan sa lababo. Naalala niya tuloy ang isa pang pangyayari, taon na ang nakalipas, nang buhay pa ang lola nila sa probinsya at nagkaroon ng usapan sa mana sa maliit na palayan. Noon, ang sabi ni Aling Belen sa kanya, habang nagbabalot sila ng suman pagkatapos ng lamay ng isang tiyahin, ang mana, hindi lang yan tungkol sa lupa. Tungkol din yan sa pagtingin kung sino ang talagang kasama. Bata pa siya noon at akala niya ang ibig sabihin ng kasama ay iyong nagmalasakit. Ngayon niya lamang naisip na may mas madulas palang anyo ang salitang iyon. Kasama bilang naroroon. Kasama bilang nakakasabay sa araw-araw. Kasama bilang madaling lapitan at madaling utusan. At ang hindi kasama, gaano man kalalim ang ugnay, ay unti-unting nagiging abstrakto, parang kamag-anak na mabait, pero hindi nakabahagi ng loob ng bahay. Nang magpaalam siya ng gabing iyon, hindi niya muling binuksan ang usapan sa hapag. Hinalikan niya ang pisngi ng ina, yumuko sa ama, at nagpaalam kay Mercy na tumango lamang. Si Joel ay sumabay sa kaniya hanggang gate, marahil para tiyaking wala ng dagdag na eksena sa loob. Sa labas, nakaamba na ang dilim ngunit mainit pa rin ang hangin. Ba't mo kailangang gawing malaki? Sabi nito habang nakasandal sa gate. Hindi ko naman pinapalaki. Anong tawag mo sa reaksyon mo kanina? Pagtatanong. May tono. Halos natawa siya roon, ngunit pinigil niya. May dahilan. Alam mo, nakakainsulto rin. Parang tingin mo saking magnanakaw. Hindi ko sinabi, hindi mo man sabihin, ramdam naman, tiningnan niya ang kapatid. Mas matangkad ito ng bahagya, mas malapad ang balikat, at sa ilaw mula sa poste ay mas lumitaw ang pagod sa noo.
Naalala niya ang dating Joel na marunong mag-uwi ng tira niyang baon kapag wala siyang gana, na nanununtok ng kaklaseng ng asar sa kaniya, at pagkatapos ay siya pa ang napagalitan. Hindi madaling pagbintangan ang taong minsang naging unang anyo ng proteksyon sa iyong buhay. Marahil iyon ang dahilan kung bakit higit na mahirap ang mga sitwasyong tulad nito. Ang sakit ay hindi nanggagaling sa isang kaaway, kundi sa taong kilala mo ang dating kabutihan. Hindi ko iniisip na magnanakaw ka, sabi niya sa dulo. Iniisip ko lang na baka masyado kang kumbinsidong ikaw ang dapat humawak kaya hindi mo na napapansin kung saan nagsisimula ang pagtabingi. Napangiti ito ng walang saya. Madaling sabihin yan kapag hindi ikaw ang nandito araw-araw. Hindi ko naman ipinapawalang halaga yon, pero yon ang naririnig ko. At yon din ang naririnig ko sa'yo na dahil nandito ka, pwede ka nang mauna sa lahat. Umiwas ito ng tingin sa kalsada, kung saan may dumaan na motorsiklong maingay. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi nito, hindi ko hiniling na ako ang maipit dito. Natural lang na ako ang kikilos. Kung hihintayin ko pa kayong lahat, masisira na ang bahay, magkakandautang pa kami sa penalties. Kung ganoon, sabihin mo ng malinaw kung ano talaga ang gusto mong mangyari, hindi ito sumagot agad. At doon siya lalo natakot, dahil ang katahimikan ni Joel ay hindi gaya ng katahimikan ng ama nilang nalilito. Ito ay katahimikan ng taong ayaw pang pangalanan ang layunin, dahil kapag napangalanan na, mas madali na itong husgahan. Gusto ko lang ng maayos, sabi nito sa huli, at gusto kong alam namin kung saan kami lulugar, sagot niya. Umuwi siyang mabigat ang dibdib, ngunit hindi pa umiiyak. Sa biyahe pa uwi, nag-text si Dante kung nakasakay na siya, at kung bibili pa ba siya ng gatas ni Santi. Sinagot niya iyon ng normal, halos pasigaw pa nga sa sarili na manatiling normal, pagdating sa apartment. Nadatnan niya ang anak na tulog na at si Dante ay nanonood ng highlights ng basketball sa sala. Okay ka lang? Tanong nito nang makita ang mukha niya. Napagod lang. Kilala siya ng asawa niya ng sapat para hindi agad manggulit, ngunit makalipas ang ilang minutong pag-upo niya sa gilid ng kama, lumapit din ito. Sinabi niya ang buod ng nangyari, maingat na pinipili ang mga salita para hindi magmukhang binubuo niya ang kapatid niyang kontrabida. Si Dante ay tahimik na nakinig, nakasandal sa pinto, at paminsan-minsay nagtatanong lamang kung ano mismo ang sabi o ano ang hitsura ng mga papel. Hindi siya gaya ng ilang asawang lalaki na agad mag-aalab sa salitang mana, ngunit marahil dahil ganoon nga siya, mas tumatagos ang mga sinabi niya. May sinabi ba ang mga magulang mo na papayag na sila? Hindi direkta, pero hindi rin humindi, oo. Tumango si Dante, alam mo naman ang tingin ng matatanda minsan, kung sino ang nandyan, siya ang nakikita nilang natural. Kahit hindi patas, hindi laging tungkol sa patas. Iyon nga ang problema, umupo ito sa tabi niya. Lira, hindi ko sinasabing hayaan mo lang. Ang sinasabi ko, bago ka magdesisyon kung gaano ka lalayo sa laban na to, isipin mo muna kung ano talaga ang gusto mong ipaglaban. Bahagi mo, prinsipyo, alaala, o yung pakiramdam na unti-unti kang inaali sa sarili mong pinagmulan. Hindi siya nakasagot agad dahil sa apat na bagay na binanggit nito, walang isa mang hindi totoo. Kinabukasan, habang pinapabaunan niya si Santi at nagtitimpla ng kape, pabalik-balik sa isip niya ang tanong, hindi naman siya nangangarap makuha ang bahay. Sa totoo lang, hindi nga niya nakikita ang sarili niyang bumalik doon para tumira. Masikip ang mga kwarto, malayo sa trabaho, at nakaangkla ang bawat sulok sa mga gawi at alaala na mas mabigat kaysa sa kayang buhatin ng pang-araw-araw na pagod. Ngunit may ibang uri ng pagkawala ang kinatatakutan niya ang mapagtanto balang araw na ang bahay na iyon, na hinulugan ng pawis at pag-aaway at pagpapatawad ng pamilya nila sa loob ng maraming taon, ay tahimik nang nailihis sa landas na para bang wala siyang bahagi ni Katiting sa kasaysayan nito. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Aling Belen. Karaniwang maikli kung tumawag ang ina niya, may ipapabili, mangangamusta kay Santi, magtatanong kung kailan sila dadalaw. Ngunit noong araw na iyon, matapos ang ilang pangkaraniwang tanong, bigla nitong sinabi, huwag ka muna masyadong mag-isip. Ang mga ganitong pangungusap ay laging may kabaligtaran sa loob. May dapat kang isipin, pero sana huwag mo munang gawin ng malakas. Paano akong hindi mag-iisip, ma? May mga bagay kasing napapalaki kapag pinapansin. At may mga bagay na natutuloy kapag hindi pinapansin. Narinig niya ang mahinang paghinga ng ina sa kabilang linya. Hindi mo naman kapatid ang kalaban mo. Hindi ko siya kalaban. Pero pwedeng maging ganoon ang tingin ninyo sa isa't isa kapag pinabayaan. Naipit siya sa kakaibang lungkot sa tinig ng ina, dahil doon niya naramdaman na baka sa isip nito, ang pangunahing trahedya ay hindi ang posibilidad ng hindi patas na hatian,
kundi ang posibilidad na masira ang anyo ng pamilyang kaya pa nitong panindigan sa harap ng ibang tao. Ma, sabi niya, may pinapirmahan na ba? Wala pang ang pirma. Pero may schedule na. Masyadong matagal ang pagitan bago sumagot si Aling Belen. May kausap si Joel na taga-Register of Deeds. Titingnan lang. Titingnan lang. Isa na namang pariralang tila walang ginagawa, at gayunman ay gumagalaw na. Nang gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Narinig niya si Dante na mahimbing na ang hinga sa tabi niya, ngunit siya'y gising, nakatingin sa kisame na may manipis na bitak sa isang sulok. Naalala niya ang araw ng kasal nila nang ibinilin ni Mang Nardo, habang inaabot ang maliit na sobre ng regalo. Anak, kahit may sarili ka ng bahay, huwag mong isipin na wala ka nang babalikan. Hindi sentimental ang ama niya, bihira itong magsalita ng mahaba, kaya tumatak sa kaniya ang pangungusap na iyon. Noon, inisip niyang iyon ang paraan nitong sabihin na mahal siya, kahit hindi ito demonstratibo. Ngayon, mapait na sumagi sa isip niya, kung ang pangakong iyon ay may expiration pala na hindi nila sabay-sabay nalaman. Lumipas pa ang 3 araw bago siya muling pumunta sa bahay. Hindi niya sinabi kina Joel na pupunta siya. Nagdahilan siya sa opisina na may aasikasuhin at sinundo si Santi ng mas maaga sa eskwela. Ngunit iniwan muna niya ito sa bahay ng biyenan niyang si Tess, dahil ayaw niyang makakita ang anak ng anumang tensyon na hindi pa niya kayang ipaliwanag. Pagdating niya sa San Mateo, bukas ang gate at may nakaparadang motor na hindi sa kanila. Sa sala, naroon ang isang lalaking nakapolo at may dalang envelope bag. Nakatayo si Joel sa tabi nito at si Mang Nardo ay nakaupo sa sofa. Tuwid na tuwid ang likod na parang pinipilit maging mas bata ang anyo. Nang pumasok si Lyra, sabay-sabay silang napatingin. Kung may anumang duda pa siyang masyado lamang siyang nag-iisip, nawala iyon sa mabilis na pagkakabura ng ngiti ni Joel. Ate, sabi nito, napadaan ka. May dadaanan sana ako rito, sagot niya. At kahit alam nilang lahat na hindi iyon ang pangunahing dahilan, walang pumalag. Ipinakilala ni Joel ang lalaki bilang Sir Edwin na tumutulong lang magpaliwanag ng proseso. Hindi abogado, hindi raw fixer, kakilala lang ng kakilala na marunong sa papeles. Lalong hindi nagustuhan ni Lyra ang paglalarawan. Ang mga gawaing kailangang ipaliwanag ng sobrang payak ay kadalasang may bahagi na ayaw ipaliwanag ng eksakto. Naupo siya sa isang gilid habang ipinagpapatuloy ng lalaki ang pagsasalita, na tila walang nagbago. Mas mabuti po kasi, kung magde-decide na kayo, malinaw na habang maaga, kung sino ang magiging administrator, kung may waiver ang iba, o kung donation inter vivos, depende po sa gusto ninyo. Mas mahal lang ng kaunti kapag hati-hati pa, tapos later on magkakaroon pa ng extrajudicial settlement. Hindi eksperto si Lyra sa mga terminong iyon, ngunit sapat na ang narinig niya para malaman na lampas na sila sa simpleng pag-aayos ng tax declaration. Tumingin siya sa mga magulang niya. Si Aling Belen ay nakaupo sa silyang plastik, kapwa kamay, nakapatong sa tuhod, tahimik na tahimik. Si Mang Nardo ay umiiwas ng tingin. Waiver ng iba? Tanong niya. Hindi na niya napigilan ang sarili, tumigil ang lalaki at ngumiti ng propesyonal. Ay, depende lang po yan sa setup ninyo, example lang. Example na pinag-uusapan dito, tinitingnan lang po ang options. At sino ang ibang magwa-waiver? Hindi sumagot ang lalaki, si Joel ang pumasok, kaya nga pinag-uusapan pa lang. Hindi ba pwedeng makinig ka muna? Nakikinig ako, kaya nga nagtatanong. Lagi kang nagtatanong na parang may hinuhuli kang nagsisinungaling. Huminga siya ng mabigat at pinilit panatilihing patag ang boses, dahil iba ang sabi mo noong una. Sabi mo inaayos lang ang titulo. Ngayon may waiver na. May donation na, may administrator na. Kasi hindi mo naman kailangang idetalyahan agad kung hindi pa final. Pero kailangan ko nang marinig kapag may posibilidad na kasali ang pangalan ko sa waiver ng iba. Nagkatinginan sina Sir Edwin at Mercy. At biglang naniit ang anumang hiya na dapat sana'y pumigil sa pampamilyang usapan sa harap ng ibang tao. Nakaramdam si Lyra ng init sa pisngi. Hindi dahil sa kahihiyan lamang, kundi dahil sa pakiramdam na parang dinadala sila ni Joel sa isang yugto, kung saan ang pagtutol niya ang magmumukhang istorbo sa isang prosesong tahimik ng pinapatino ng iba. Ma, sabi niya, nakatutok sa ina, ito ba ang gusto ninyo? Nanigas ang mukha ni Aling Belen. Ang gusto namin, wala ng gulo. Hindi iyan sagot, Lyra, mahinang sabi ni Mang Nardo, makinig ka muna, nakikinig nga ako pa. Ang tanong ko, gusto ba ninyo na ilipat sa isang pangalan lang? Sa pagkakataong iyon, mas marahas ang katahimikan kaysa sa anumang sigaw. Ang lalaking tagapapel ay nagkunwaring tinitingnan ang cellphone. Si Mercy ay kumuyom ng labi,
At si Joel, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ay hindi agad nagsalita. Sa halip, si Aling Belen ang sumagot, mabagal, halos pautal sa pagitan ng pag-iingat at pagkapagod. Hindi naman sa ayaw ka naming isama, pero may mga payo rin kasi, at si Joel ang nandito. Alam niya ang mga kailangan. At ako? Tanong ni Lyra. Hindi ito retorikal. Hindi rin ito palabang tanong. Iyon ang pinakatahimik niyang pagsubok na marinig mula sa sarili niyang ina, kung paano siya nakalugar sa loob ng bahay, na minsan ay ipinakilala sa kanya, bilang laging bukas. Tumingin sa kaniya ang ina. At sa mga mata nito ay may halong awa at inis-awa dahil nasasaktan siya. Inis dahil pinipilit niyang pangalanan ang bagay na sanay na pagkasunduan na lamang sa ilalim ng lambong ng praktikalidad. May sarili ka ng buhay anak, sabi ni Aling Belen. Hindi malakas, hindi matalim, ngunit sa sandaling iyon na yata ang pinakamatapat na pangungusap na narinig niya sa bahay na iyon sa mahabang panahon. Wala nang nagsalita agad pagkatapos. Sa labas, may dumaan na taho vendor na sumigaw ng isang salitang napakapamilyar sa umaga, ngunit ibang-iba ang tunog kapag naririnig mo sa loob ng isang silid na unti-unting nagbabago ang kahulugan ng pag-aari at pag-uwi. Tumayo si Lyra ng dahan-dahan. Wala siyang biglang binitawang banta. Hindi niya sinabi ang mga salitang korte, karapatan, o hati. Sa halip ay marahan niyang hinila ang isang upuan at umupo rito, ng diretsyo, inilapag ang bag sa kandungan. At tumingin kay Sir Edwin na para bang ngayon pa lamang talaga magsisimula ang usapan. Kung ganoon, sabi niya, at naramdaman niya ang panginginig ng sariling kamay sa loob ng bag kung saan hindi nakikita ng iba, makikinig ako ng buo. Mula umpisa. Lahat ng opsyon. Lahat ng epekto. At walang magmamadali. Hindi lahat ng pagmamamadali ay nasa bilis ng kilos. Mas madalas, nasa paraan ng pag-upo ng mga tao kapag gusto nilang matapos ang isang usapan bago pa man mailabas ang lahat ng dapat ikabigat nito. At iyon ang unang napansin ni Lyra matapos niyang sabihin ang huling pangungusap na para bang siya mismo ang nagpirmi sa hangin sa loob ng sala. Walang umimik agad. Si Sir Edwin ang unang gumalaw, ngunit hindi rin nagsalita. Inayos lamang niya ang envelope bag sa kandungan niya at ibinaba ang tingin sa mga papel, sa paraang parang gusto niyang ibalik ang usapan sa ligtas na anyo ng proseso, ng mga form, ng mga lagda, ng mga salitang pwedeng tumayo sa pagitan ng magkakapamilya, upang hindi na kailangang tumingin ng matagal sa mga mukha ng Si Joel ang sumandal sa upuan at tumingin sa kisame ng ilang saglit, na para bang siya ang pinahihirapan ng lahat ng ito, na para bang ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagkapilitan niyang magpaliwanag sa kapatid na wala namang alam sa mga araw-araw na pasanin dito sa bahay. Ngunit hindi na iyon nakalulusot kay Lyra ng buo. Hindi dahil bigla na lamang siyang naging tiyak sa lahat, kundi dahil minsan, kapag matagal kang nagtiwala sa isang tao, mas malinaw mong napapansin ang kaunting pag-iwas nito sa tuwirang sagot. Sige, sabi ni Sir Edwin sa wakas. Bahagyang nilinaw ang lalamunan na para bang seminar lamang ang kaharap niya at hindi tahanang may mga lumang tampuhan na pilit pang inaasal na disiplina. Ang pinakasimple pong pwedeng gawin, kung gusto ninyo ng malinaw na magiging tagapangasiwa, ay ilipat habang buhay pa sina tatay at nanay ang pangalan ng property sa isang anak. Tapos may kasulatan na lang sa understanding sa pamilya. Pero kung gusto ninyong lahat ay bahagi pa rin, pwede rin naman, kaya lang mas magastos, mas mahaba ang proseso, at mas komplikado kung may asawa na, may anak na, may sari-sariling buhay na. Sa huling parirala, hindi sinasadya o marahil sinasadya nga, napadulas ang tingin niya kay Lyra. Hindi iyon tahasang pambubukod, ngunit sapat upang maramdaman ni Lyra ang banayad na pagtalon ng dugo sa sentido. Parang sa isang iglap, ang pagkakaroon niya ng sariling pamilya ay nagiging hindi simpleng katotohanan ng buhay, kundi aberya sa isang transaksyong mas magiging maayos sana kung wala siya. Ano ang ibig sabihin ng understanding sa pamilya? Tanong niya. Na pwedeng pag-usapan na, halimbawa, si kuya muna ang hahawak sa titulo, pero hindi ibig sabihin na wala na kayong ibang karapatan. Nasa usapan na po iyon, nasa tiwala. Halos hindi na niya napansin ang marahang pagkislot ng bibig niya. Nasa usapan, nasa tiwala. Sa loob ng bahay na iyon, napakaraming bagay na nasa usapan lamang ang naging dahilan kung bakit hindi na muling nabubuksan kapag tapos na ang unang pagsang-ayon. Noong nagkaroon ng maliit na sari-sari store si Aling Belen, nasa usapan na ang kita roon ay pang-maintenance ng bahay. Pagkatapos ng ilang taon, hindi na matandaan kung sino ang mas nakinabang at kung saan napunta ang ilang buwan na laging kulang ang benta.
Noong nag-aaral pa si Joel sa vocational school at si Lyra ay nagtatrabaho na bilang encoder sa maliit na logistics office, nasa usapan na pansamantala lang na siya muna ang mag-aabot ng pandagdag sa matrikula. Nang makapagtrabaho si Joel, hindi na sila bumalik sa usapang iyon dahil sa isip ni Lyra noon, may mga bagay na hindi na dapat binibilang kapag pamilya, nasa usapan. Nasa tiwala, ang dalawang salitang iyon, kapag pinagdikit, ay madalas palang nagiging paraan ng mas malakas o mas malapit upang manatiling malabo ang hangganan sa pagitan ng pag-aalaga at pag-angkin. Ayokong nasa tiwala lang, sabi niya, mahinahong ngunit mas malinaw kaysa kanina. Kung may ibig sabihin ang papel, dapat nakasulat. Kung walang ibig sabihin, bakit kailangan pa? Naramdaman niya ang mabilis na paggalaw ni Joel sa tabi. Ngunit bago pa ito makasinggit ay nagsalita si Mang Nardo, at sa simpleng pag-ubo muna nito, bago buksan ang bibig. Alam ni Lyra na pinaghahandaan ng ama niya ang tono kaysa ang salita. Kaya nga namin ito tinitingnan, para malaman kung ano ang tama. At sino ang nagdesisyong ito ang uunahin ninyong tingnan? Tanong ni Lyra. Napatingin si Aling Belen kay Joel. Napatingin si Joel kay Sir Edwin. At sa maikling pagkakahanay ng mga tingin na iyon, may isang maliit ngunit tiyak na katotohanang bumukas sa harap ni Lyra. Hindi ito nagsimula bilang bukas na pag-uusap ng mga magulang niya. Nagsimula ito sa kilos ng isang anak, saka dahan-dahang ipinasok sa isip ng mga magulang bilang praktikal, bilang mabilis, bilang para rin sa ikabubuti ng lahat, hanggang sa dumating sa puntong kapag kinuwestiyon mo ito, ay parang ikaw na ang lumilihi sa kapayapaan. Ako ang naghanap ng pwedeng magpaliwanag, sabi ni Joel sa huli, dahil kung hihintayin pa namin lahat, wala talagang mangyayari. At hindi mo man lang naisip na sabihan ako bago pa umabot dito. Sinabihan ka nga noong isang araw. Noong nandito na ang mga papel, ano bang gusto mo, lahat ng unang hakbang ipapaalam pa sayo. Hindi siya agad sumagot, dahil ayaw niyang sabihin ng hilaw ang totoo. Oo, kung ang unang hakbang ay tungkol sa bahay na kinalakhan ko rin, dapat alam ko. Ngunit sa bibig ng iba, madaling gawing kaartehan ang hinihingi mong malinaw na lugar sa isang usapin. Kaya sa halip ay ibinalik niya ang tingin kay Sir Edwin. Kung sakaling hindi sa isang tao lang ilalagay, ano ang eksaktong proseso? Hindi na komportable ang lalaki, halata iyon sa paraan ng paglihis-lihis niya ng posisyon. Ngunit ipinaliwanag pa rin niya, pwedeng manatili muna sa pangalan ng mga magulang, pwedeng gumawa ng malinaw na habilin sa pamamagitan ng legal na dokumento, pwedeng ilahad kung paano hahatiin, pwedeng magsama ng mga kondisyon, pwedeng may karapatan sa paninirahan, kahit iba ang may-ari sa papel, pwedeng hati sa lupa ngunit may kasunduan sa bahay, pwedeng marami, pero laging may kaakibat na gastos, oras, at posibilidad ng pagtatalo. Habang nagsasalita ito, napansin ni Lyra na tila mas humihigpit ang mga daliri ng ina niya sa tuhod. Hindi simpleng pagod ang nakikita niya roon kundi takot. Takot sa komplikasyon, takot sa abogado, takot sa mga salitang hindi nila gamay, at sa mga opisinang laging may pila at may taong nakakunot noo. Ang totoo, kung ipipinta ni Joel ang masalimuot na proseso sa isang banda, at ang payak na isang tao muna ang hahawak, sa kabila, malamang talagang doon hihilig ang dalawang matanda. Hindi dahil gusto nilang iwan si Lyra, kundi dahil ang katandaan, lalo na sa mga taong hindi kailanman naging komportable sa papeles, ay may sariling uri ng pagkasabik sa anumang mabilis at mukhang maayos. At marahil iyon ang unang maliit na lamat sa loob ni Lyra ng araw na iyon. Ang pag-amin sa sarili na hindi lahat ng nangyayari ay maituturing niyang panlilinlang lamang. May halong tunay na pagod, tunay na pag-aalala, at tunay na pagnanais ni Joel na huwag na ngang maging problema ang lahat. Ngunit ang pagiging totoo ng isang hangarin ay hindi automatikong nagpapatuwid sa anyo nito. Magkano ang mas mahal? Tanong niya. Muling tumingin si Sir Edwin sa mga papel. Nagbanggit ito ng mga bilang na hindi naman kalakihan, kung sa mga taong sanay sa legal na gastusin. Ngunit sa paraan ng pag-iling ni Aling Belen, habang naririnig ang bawat halaga, malinaw na sa kanila iyon ay sapat ng maging dahilan para manliit ang loob. Kita mo, mabilis na sabi ni Joel, hindi pa man lubos na bumabagsak ang huling numero sa sala. Hindi naman tayo mayaman para pahirapan pa. Hindi sumagot si Lyra, sa halip, tumingin siya sa ama. Pa, kung ang problema ay gastos, pwede nating pag-usapan. Hindi naman ibig sabihin na dahil mas mahaba ang proseso, mali na agad. Naisip niya kaagad, pagkaalis ng salita sa bibig niya, kung paano iyon maaring marinig ni Joel, bilang pagyayabang ng may kakayahang mag-ambag, dahil may asawang may mas maayos na trabaho, bilang pahiwatig na pera lang pala ang kulang at kaya niyang punan kung gugustuhin,
gusto niyang bawiin ang tono ngunit huli na. Oo nga, magaling, sabi ni Joel, at hindi man ito sumigaw, ang pagkaplat ng boses nito ay mas nakakabigat. Madaling sabihin yan kapag uuwi ka rin naman sa komportable mong apartment pagkatapos. Joel, sabi ni Aling Belen, ngunit muli, mahina lang. Nagkatinginan ang magkapatid. Sa ilang sandali, parehong wala sa kanila ang gustong maunang umiwas, dahil alam nilang ang pag-iwas ay may amoy ng pagkatalo, kahit hindi naman larong iyon. Sa huli, si Lyra ang bumawi not out of defeat, kundi dahil napansin niyang ang ama nila ay unti-unti nang natutuyo ang labi sa pagitan ng katahimikan ng dalawa. Hindi ko sinasabing ako ang magdidikta, sabi niya. Ang sinasabi ko lang, huwag ninyong ipaliwanag sa akin na parang ang tanging paraan para maging maayos ay alisin ang kalabuan sa papel, pero dagdagan ang kalabuan sa pagitan natin. Hindi agad nagsalita si Joel. Tanging ang tunog lamang ng tricycle sa kalsada, at ang bahagyang ugong ng fan ang pumuno sa pagitan nila. Sa dulo, si Mercy ang tumikhim mula sa kusina at nagtanong kung magkakape ba ang bisita. Ang pagiging praktikal ng tanong ay halos nakakatawa sa gitna ng lahat, ngunit walang tumawa. Tumanggi si Sir Edwin at makaraan pa ang ilang pag-uusap na umiikot sa requirements, certified copies, at schedule sa munisipyo, tumayo rin ito at nagpaalam. Hindi na siya pinigilan ni Lyra, hindi rin niya sinundan pa ng mga matatalim na tanong. Sa isang banda, gusto niya. Gusto niyang ipamukha sa lalaki na sa bawat pariralang depende sa inyo, ay may pabor ng nahuhubog sa paraan ng paglalatag ng mga opsyon. Ngunit alam niyang hindi rin siya nito tunay na kilala, at lalo lamang lalayo ang usapan kung doon niya ibubuhos ang galit na hindi man sa kanya nagsimula, ay sa kanya pwedeng ligtas na maipako. Nang tuluyang magsara ang gate matapos makaalis si Sir Edwin, mas luminaw ang katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng may bisitang naroroon, kundi katahimikang pagod na sa pag-aastang hindi ito tunggalian. Si Aling Belen ang unang nagsalita habang nagliligpit ng mga baso sa center table. Magmerienda muna tayo, sabi nito, walang sumagot. Ngunit iyon din ang palagi nitong paraan noon pa kapag may kapatid silang nagtataas na ng boses, kapag may tiyahin silang padabog ng umalis, kapag may salitang hindi na mababawi at nakabitin sa ere ililihis niya sa pagkain, sa kape, sa hiya ng hindi pagkain kapag may inihain. Maingat na sabi ni Lyra, huwag muna nating lagyan ng merienda ang mga bagay na kailangan pag-usapan. Napahinto ang ina niya, isang baso sa kamay. Hindi galit ang nakita ni Lyra sa mukha nito, kundi sugat na mabilis pinapahidang parang pawis lamang. Ano ba ang gusto mong marinig? Tanong ni Aling Belen. Na hindi kami pwedeng mag-isip para sa ikakagaan ng buhay namin, na kailangan naming ipantay lahat kahit sino naman ang nandito. Hindi iyon ang sinasabi ko. Pero iyon ang dating sakin mula kanina. Dito, naramdaman ni Lyra ang unang malinaw na pagtabingi ng usapan mula sa papel patungo sa mas malalim at mas walang maayos na sukatan. Ang pakiramdam ng bawat isa na hindi kinikilala ang bigat ng sarili niyang isinakripisyo. At dahil wala namang ledger ang pamilya para ilista kung sinong mas maraming nawala, mas naging delikado ang lahat. Kailan ko ba sinabi na walang halaga ang pag-aasikaso dito? Mahina niyang tanong, wala. Pero tuwing may ganitong usapan, parang ang dali ninyong isipin na ang nandito ay may agenda. At parang ang dali ninyong isipin na ang wala rito ay wala ng karapatang masaktan. Muling tumahimik ang lahat, ngunit iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na ito pag-iwas lamang, ito na iyong punto kung saan nararamdaman ng bawat isa na may bahagi ng sariling kwento ang hindi nakikita ng iba. Si Joel ang umalis muna, dumiretso sa likod bahay, na hindi nagpapaalam. Si Mercy ay sumunod makalipas ang ilang minuto, marahil upang maiwasang maipit sa pagitan ng biyenan at hipag o baka dahil alam niyang may mga puntong kahit gaano kakatagal na sa bahay, hindi mo pa rin tunay na pag-aari ang sentro ng pinsala. Naiwan si Lyra at ang mga magulang niya sa sala. Umupo muli si Mang Nardo, mas mabagal na ngayon. Saka marahang hinaplos ang tuhod na tila bigla lamang nitong naalalang masakit pala iyon. Hindi kasi namin akalaing aabot sa ganito, sabi nito. Hindi siguro iyon ang pinakamahusay na pangungusap, ngunit iyon marahil ang pinakatapatan nito sa sandaling iyon. Sa isip namin, aayusin lang bago pa kami lalo tumanda. At sa isip ninyo, kapag mabilis, mas kaunti ang masasaktan, sabi ni Lyra. Tumango ng bahagya ang ama, ganoon siguro. Umupo siya sa kabilang sofa, at doon lamang niya naramdaman ang bigat ng pagod sa likod niya. Hindi pisikal, iyong uri ng pagkapagod na dulot ng pagpipigil sa sariling umiyak sa lugar na ayaw mong bigyan ng ganoong kapangyarihan. Hindi siya bata para umiyak dahil sa mana.
Hindi rin siya ganoon kababaw, sabi ng isang bahagi ng isip niya na matagal nang natutong magbawas ng sariling damdamin sa sandaling pwede itong husgahan ng iba. Ngunit ang sakit ay hindi nakatali sa salitang mana lamang. Nakatali ito sa paraan ng pagkakasabi ng ina niyang may sarili ka ng buhay. Sa paraang iyon din parang may katapat na hindi na ito ang sentro mo, kaya pwede ka nang ilagay sa gilid kapag kailangang pumili ng mas madali. Sabi niya sa wakas, kung ang gusto ninyo talaga ay hindi mag-away kami, huwag ninyo pong hayaang may mauna sa desisyon, at saka na lang sasabihin sa isa. Doon nagsisimula ang sama ng loob, hindi sa hatian agad. Tumingin sa kaniya si Mang Nardo. Sa likod ng pagod at pagkalito, may nakita siyang maliit na hiya, at doon siya lalong nanghina. Hindi niya kailanman pinangarap makita ang ama niyang ganoon sa harap niya. Mas gusto pa niyang ito ang magmatigas, magutos, magkamali ng buong buo, kaysa iyong para bang natatangay ito ng daloy na hindi na rin ito lubos na kontrolado. Hindi ko sinasadya, sabi nito, alam ko, at totoo iyon. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi sinasadya ng ama niya. Si Aling Belen lamang ang hindi agad nagsalita. Pinunasan nito ang gilid ng basong hawak, kahit tuyo na iyon, sa kamarahang umupo. Ang totoo, sabi nito pagkaraan, natatakot ako. Napalingon si Lyra, hindi madalas iyon sa ina niya. Hindi dahil matapang ito sa ordinaryong kahulugan, kundi dahil mas gusto nitong magmukhang abala kaysa umamin na may ikinababahala. Saan? Tanong ni Lyra. Sa lahat, sagot nito, bahagyang napatawa ng walang saya. Sa gastos, sa papel, sa pagod, sa inyo, sa baka pag wala na kami, mas malala pa. Mabilis ang pagtulo ng isang alaala sa loob niya. Si Aling Belen na bata pa siya, nakaupo sa bangko, naghihiwa ng manok para sa tinola. Sinasabihan silang magkapatid na huwag mag-agawan sa drumstick dahil nakakahiya sa bisita. Sa lahat ng taon ng pagtitipid at pag-aayos ng maliit na buhay, ang pinakakinatatakutan ng ina niya ay palaging yaong eksenang hayagang nagkakanya-kanya ang mga tao sa iisang hapag. Naunawaan iyon ni Lyra. Ngunit kasabay ng pag-unawang iyon ay ang mapait na pagkilala na ang takot ng ina niya sa gulo ang mismong nagtutulak dito sa mga paraang pwedeng lumikha ng mas tahimik ngunit mas malalim na pinsala. Mas matatakot ako, ma, sabi niya, at napansin niyang mas malambot na ang tinig niya ngayon. Kung ang kapayapaan na gusto ninyo ay iyong walang nagsasalita habang may isang napipiling mas komportable para sa iba. Walang tumutol, wala ring sumang-ayon. Ngunit ng hapong iyon, hindi na muling bumalik sa papeles ang usapan. Sa halip, tinanong ni Aling Belen kung susunduin pa ba ni Lyra si Santi, sumagot siya ng oo. Tinanong ni Mang Nardo kung kumain na ba si Dante ng tanghalian. Oo rin ang sagot niya. Parang ang katawan ng usapan ay umatras matapos marating ang puntong hindi na nila kayang tahakin, nang hindi may natatapakang hindi agad mahihilot ng simpleng pagpapakain. Bago siya umalis, nagkusang lumapit sa kanya ang ina at inayos ang laylayan ng blouse niya, na parang bata pa rin siya, at lumalaylay ang uniforme bago pumasok. Mag-ingat ka sa biyahe, sabi nito. Napakaliit na kilos, napakapamilyar, at marahil dahil doon ay mas tumindi ang bigat sa dibdib niya. Sa gate, nadatnan niyang si Joel ay nakatayo sa may motorsiklo, may pinupunasan sa side mirror kahit wala namang dumi na halatang halata. Alam niyang hinihintay siya nito, ngunit sa paraan ng pagtayo nito, tila ayaw nitong magmukhang naghihintay. Aalis ka na? Tanong nito. Oo, tumango ito. May ilang segundo na pareho silang tila naghahanap ng mas ligtas na anyo ng kapatid kaysa sa kaharap nila. Hindi ko naman gustong maging masama sa paningin mo, sabi ni Joel sa wakas, walang depensa sa tono nito ngayon, o kung mayroon man, mas manipis. Hindi ko rin gustong tingnan ka ng ganoon, sagot ni Lyra, totoo rin iyon. Sa kabila ng lahat, pinipigil pa rin niyang huwag gawing buo ang hinala. Pero hindi pwedeng iyon lang ang sukatan, dagdag niya, na dahil ayokong tingnan kang masama, pipikit na lang ako, tumingin ito sa kalsada. Minsan kasi, sabi nito, pakiramdam ko, kayo ring wala rito ang may luxury na maging ideal. Kami rito, ang iniisip namin yung praktikal. Kung anong pwedeng tumakbo. Hindi agad niya sinalungat, dahil may bahagi roon na tama. Ang praktikalidad ay madalas isang luho rin ng mga taong walang oras para sa ganap na katarungan. Ngunit alam din niyang sa pamilya, maraming bagay ang naipapangalan bilang praktikal, para hindi na masilip kung sino ang tunay na mas gumagaan ang dinadala. At minsan, sabi niya, ang praktikal ay pangalan lang ng bagay na pabor sa taong may mas hawak sa araw-araw. Hindi mo naiintindihan. Posible. Pero hindi rin ibig sabihing ikaw lang ang may karapatang magpaliwanag kung ano ang makatarungan. Sumimsim ang hapon sa pagitan nila.
Sa likod ng kapatid niya ay ang lumang bahay na sa malayo ay para pa ring dati ang parehong bintana, parehong kupas na pintura, parehong bakod na kailangang tapalan sa isang swahagi ngunit alam ni Lira na may mga pagbabagong hindi nakikita sa labas. Ang uri ng pagbabago na nagsisimula sa posisyon ng mga upuan sa sala, sa kung sino ang may hawak ng susi ng kabinet, sa kung sinong pinapakinggan kapag sinabing mas madali ito, mas mabuti ito, mas tahimik ito. Ate, muling sabi ni Joel. At sa pagtawag na iyon ay binalik siya saglit sa dating mga taon. Hindi ko gustong maagawan ka. Napatingin siya rito. Marahil iyon ang pinakamalapit na naiabot nito sa totoong sentro ng usapan. Hindi pag-amin, hindi paghingi ng tawad. Ngunit hindi na rin purong pagtatanggol, pero gusto mong ikaw ang may hawak, sabi niya, hindi ito agad sumagot, at doon niya nakuha ang sagot na hindi nito kayang bigkasin ng buo. Hindi ko alam kung ano ang tamang anyo ng hawak, sabi nito sa huli. Alam ko lang, ayokong magulo pagdating ng panahon, dapat sana'y naawa siya, sa ilang bahagi, naawa nga. Dahil narinig niya sa kapatid ang takot na marahil, ay halos kapareho rin ng sa kanya takot sa darating na panahong wala na ang dalawang matanda, at ang lahat ng hindi na pag-usapan, ng malinaw ay biglang magiging mas matalim. Ngunit kahit ganoon, hindi nawala ang kaalaman na sa harap ng iisang takot, magkaiba sila ng pinipiling proteksiyon. Kay Joel, proteksiyon ang maunang humawak. Kay Lira, proteksyon ang huwag hayaan ang isa lang ang humawak. Umuwi siya bago pa tuluyang dumilim. Habang nasa biyahe, hindi siya nagpatugtog. Hinayaan niyang sumabay sa ugong ng kalsada ang mga pangungusap na hindi niya nasabi. Sa bahay ng biyenan niya, nadatnan niyang si Santi ay nagkukulay sa sahig at si Tess ay nanonood ng hapon na drama sa TV na mahina lamang ang volume. Ayos na ba sa inyo? Tanong ni Tess nang makita ang mukha niya. Hindi intrusive ang tanong. Sa tagal niyang manugang sa pamilya nito, natutunan ni Tess ang tamang sukat ng pakikialam. Hindi pa, sagot niya. Mukhang matagal pa. Tumango lamang ang matanda at inabot sa kaniya ang supot ng biskwit na para kay Santi. Sa kotse pa uwi, biglang sinabi ng anak niya mula sa likod, Mama, saan po yung bahay niyo dati? Napatingin siya sa rearview mirror. Bakit? Wala lang, sabi ni Lola Tess, doon ka raw lumaki, oo. Pwede ba tayong tumira doon minsan? Napangiti siya. Ngunit hindi niya alam kung anong uri ng ngiti iyon. Hindi ganoon kadali. Bakit? Karaniwang tanong ng bata, diretso, walang hiya sa kung anong hindi kayang sagutin ng matatanda. Kasi may mga bahay, sabi niya matapos ang ilang saglit, na kahit alam mong sayo rin ang alaala, hindi ibig sabihin madali mong alam kung saan ka lulugar. Hindi niya alam kung gaano iyon naintindihan ni Santi. Marahil wala. Marahil ang narinig lamang nito ay hindi pa. Kaya tumahimik na rin ito at bumalik sa pagkukulay sa isip o sa pagtingin sa labas ng bintana. Ngunit pag-uwi nila, habang inaayos niya ang hapunan at ikinukwento kay Dante ang mga nangyari sa abot ng kaya niyang ilatag ng hindi muling nasasaktan sa bawat detalye, unti-unting luminaw sa kaniya ang isang bagay na hindi niya lubos na nasisilip noong nakaraang mga araw. Hindi sapat na tutulan lamang niya ang isang planong hindi malinaw. Kailangan din niyang harapin ang sariling pag-aatubili ang ugali niyang umatras sa sandaling pwede na siyang bansagang ma-pride, materyoso, o mapagbilang. Dahil marahil iyon din ang inaasahan ng marami sa kaniya, na bilang anak na babae na may sariling pamilya, pipiliin niyang huwag na lang guluhin pa, huwag na lang magpabigat, huwag na lang gumawa ng eksenang baka sabihin ng mga kamag-anak na mana na nga lang, pinalaki pa. At sa mismong pagnanais niyang huwag magmukhang ganoon, unti-unti siyang natutulungang tabihan. Nang gabing iyon, matapos matulog ni Santi at makaligo si Dante, inilabas niya sa aparador ang lumang expanding envelope na daladala niya pa. Mula nang ikasal sila may lamang mga photocopy ng birth certificate, marriage certificate, ilang lumang resibo, at mga dokumentong minsan na nilang kinailangan sa pag-a-apply ng housing loan. Hindi niya alam noon kung ano ang eksaktong hahanapin niya. Marahil wala naman talaga. Ngunit sa paghahalukay niya sa mga papel, parang may bahagi ng sarili niyang naghahanda na huwag nang umasa sa mabuting loob lamang ng lahat. Sa pinakailalim, nakita niya ang kupas na photocopy ng tax declaration na minsang ibinigay ng ama niya ng mga ilangan siya ng address proof sa trabaho. Hindi kumpleto, luma na. Halos wala ng saysay sa opisyal na usapan. Ngunit nang mahawakan niya iyon, may kakaibang pakiramdam ng katotohanan na bumalik sa kaniya, na bago pa man nagkaroon ng mga salitang administrator, waiver, donation, at process, may mga simpleng papel na nagpapatunay na minsan, walang pagdududa kung anong bahay ang tinutukoy kapag sinabi niyang sa amin iyon. Umupo siya sa gilid ng kama,
hawak ang papel, at sa labas ng bahagyang bukas na bintana ay naririnig ang malayong tahol ng aso at ang ugong ng sasakyang dumaraan sa mas malaking kalsada. Mula sa banyo, tinanong ni Dante kung may nahanap ba siya. Tiningnan niya ang kupas na kopya, ang pamilyar na address, ang pangalang nakalagay sa lumang typewriter font, at naramdaman niyang hindi pa iyon laban, hindi pa plano, hindi pa pasya, ngunit hindi na rin pag-atras lamang. Meron, sagot niya, at hindi niya muna dinagdagan, dahil sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Ang katahimikang kasunod ng sagot niya ay hindi lamang puno ng sakit, kundi ng isang tahimik na pagtangging umalis sa gilid ng hindi man lang nalalaman ng buo kung paano siya unti-unting inilalayo rito. Kinabukasan, hindi niya agad hinawakan muli ang papel. Iniwan niya muna iyon sa ibabaw ng aparador sa kanilang kwarto, katabi ng kahong may lumang vaccination cards ni Santi, at ilang sobre ng bayarin na hindi pa niya nasisingit sa folder. At buong umaga ay sinikap niyang gawin ang mga karaniwang bagay, na para bang sapat na ang pagiging abala upang hindi na lumalim ang iniisip. Naghain siya ng almusal, pinagalitan si Santi sa mahinang paraan, dahil muling naiwan ang medyas nito sa ilalim ng mesa. Tumugon sa 2 email sa opisina habang umiinom ng kape, na lumamig bago pa niya maubos, at nang umalis na si Dante para sa trabaho. Ilang minuto siyang tumayo sa may lababo na basa pa ang mga kamay, kahit tapos na siyang maghugas. Hindi dahil wala siyang alam na susunod na gagawin, kundi dahil alam na alam niya at ayaw lamang niyang pangalanan. Sa huli, siya rin ang lumapit sa aparador, at muling kinuha ang lumang photocopy. Kupas ang tinta sa isang sulok at may bahagyang lukot sa gitna, na para bang kahit ang papel ay may sariling alaala ng ilang taon ng paglilipat-lipat ng drawer. Tinitigan niya ang address, ang pangalan ng ama niya, ang pormal na anyo ng bahay na sa aktual ay hindi kailanman naging pormal sa buhay nila, bahay iyong may harapang laging may tsinelas, may kurtinang laging kalahating nakabukas. May upuang plastik na kahit nabasag na ang isang paa, ay pinagtitiyaga ang tapalan. May kusinang kapag may hinanakit ang isa sa pamilya, ay doon ibinubuhos sa paghihiwa ng bawang o sa sobrang lakas ng paglalagay ng kaldero sa kalan. Ang mga papel, naisip niya, ay laging mas malinis kaysa sa tunay na bigat ng kung ano ang kinakatawan nila. At marahil iyon din ang dahilan kung bakit nagiging mapanganib kapag ang mga taong sanay sa maruming komplikasyon ng araw-araw ay biglang nagpapasya sa pamamagitan ng bagay na mukhang payak, dahil nakatype at may puwang para sa pirma. Hindi niya agad tinawagan ang mga magulang niya ng araw na iyon. Sa halip, nag-message siya sa isang dati niyang kaklase sa college na minsan nang nabanggit sa reunion na nagtatrabaho ito sa isang notarial office sa Marikina. Hindi sila malapit, ngunit sa edad na iyon, natututuhan ng mga tao na may mga ugnayang hindi kailangang malalim para maging kapaki-pakinabang sa sandaling kailangan mo lamang ng malinaw na tanong at mas malinaw na sagot. Hindi siya humingi ng pabor na lampas doon. Tinanong lamang niya, sa pinakamaingat na paraan, kung ano ang pagkakaiba ng donation, transfer, administrator, at kung may saysay ba ang mga understanding sa pamilya, kung wala naman sa mismong dokumento. Makalipas ang ilang oras, sumagot ito ng mahaba-haba. Hindi bilang legal advice kundi paliwanag ng isang taong sanay, nang marinig kung paano sinusubukang lagyan ng moral na lambot ang mga prosesong sa dulo ay babalik pa rin sa nakasulat. Habang binabasa ni Lyra ang mensahe, mas lumilinaw sa kaniya na ang pinakakinatatakutan niya ay hindi lamang ang posibilidad na mauwi sa isang pangalan ang bahay. Mas kinatatakutan niya ang paraan ng pagtingin sa mga madaling ayos na para bang ang pagiging madali ay moral na kabutihan na rin. May ilang paraan nga raw para malinaw na manatiling hati ang karapatan, kahit iisang tao ang nakapangalan, ngunit kailangang malinaw iyon at pirmahan ng lahat. Kung hindi, ang naiintindihan naman natin ay madalas ding namamatay kasabay ng unang totoong alitan. Hindi niya alam kung bakit sa bahaging iyon ng paliwanag, ay naalala niya ang luma nilang rice cooker na laging sinasabing kaya pa namang gamitin kahit may luwag na ang takip. Hanggang sa isang araw ay hindi na lamang gumana, at saka lamang napagdesisyon ng palitan. May mga bagay pa lang sa pamilya na ginagamitan ng parehong lohika, huwag nang galawin hanggat hindi pa tuluyang sira, at kapag nasira na, saka pa lamang sakasakaling aaminin na matagal nang may diferensya. Gabi na nang iabot niya kay Dante ang cellphone upang ipabasa ang mensahe. Tahimik itong nagbasa, saka ibinalik sa kaniya. So hindi ka naman nag-iinarte, sabi nito. Hindi bilang biro kundi bilang pagpapaalala sa isang bagay na hindi niya inaming kailangan niyang marinig. Hindi ko naman inisip na nag-iinarte ako, sagot niya, ngunit nang marinig niya ang sarili, alam niyang bahagya siyang nagsisinungaling.
Dahil may bahagi pa rin sa kaniya na gustong maging madaling anak, iyong hindi kailangan pang humingi ng malinaw na lugar sa usaping mana, dahil sapat na ang alam naman nila. Alam mo kung anong magiging tingin nila kapag naglabas ka ng mas malinaw na tanong, sabi ni Dante. Oo. Handa ka ba roon? Hindi niya sinagot agad. Sa halip ay tumingin siya sa sala kung saan natutulog si Santi nang tabingi ang katawan sa sofa. Hawak pa ang isang laruan na hindi na niya natapos paglaruan. Nakaramdam siya ng kakaibang paghila sa pagitan ng dalawang uri ng pagod, ang pagod ng pakikipagtalo sa sariling pamilya para sa isang bagay na ayaw niyang magmukhang dahilan ng pagkasira, at ang pagod ng pagpapabaya hanggang sa isang araw, ay makita niyang ang hindi niya tinutulan ay naging anyo na ng katotohanan. Hindi ko alam kung handa, sabi niya sa dulo, pero alam kong mas hindi ako handa sa tahimik na pagsunod. Makalipas ang 2 araw, muling tumawag si Aling Belen. Ngunit iba ang himig nito ngayon, hindi gaanong paikot. Hindi rin gaanong marahan, pwede ka bang pumunta sa Sabado? Tanong nito. Bakit? Mag-usap-usap tayo, nandito si Joel sa bahay buong araw. Sa simpleng pangungusap na iyon, agad na unawaan ni Lyra ang dalawang bagay. Una, hindi humupa ang usapan matapos ang huling pagpunta niya. Pangalawa, hindi niya ito kontrolado kahit bahagya. Marahil dahil umabot na rin sa puntong hindi na kayang pagtakpan ng ina niya sa pamamagitan ng merienda at pangungumusta ang timbang ng lahat. Sige, sagot niya. Ako lang ba? Kayo na ni Dante kung gusto mo. Nais sana niyang itanong kung bakit kailangang isama si Dante gayong hindi naman ito ang anak sa usaping iyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niya ang ugat ng alok, kapag may asawa na ang isang anak na babae. Parang may bahagyang takot ang matatanda na baka sa likod ng bawat paninindigan niya, ay naroroon ang dikta ng lalaking pinakasalan niya. Hindi man tuwirang sinasabi, madalas ay naghahanap sila ng tsansa na makita kung alin ang sariling saloobin at alin ang hinihipan lamang ng banyagang bahay. Nang sabihin niya ito kay Dante, sinabi nitong sasama siya kung nais niya, ngunit kaya rin itong manatili sa bahay kung mas gusto ni Lyra na huwag magmukhang mas lumalaki ang usapan sa pagdalo ng mga asawa. Gusto ko sanang ako muna, sabi niya. Ayokong isipin nilang may kinakatawan akong iba, maliban sa sarili ko. Tumango si Dante, basta wag mong kalimutang hindi ka nag-iisa, kahit mag-isa kang pupunta. Sabado ng hapon siya dumating sa San Mateo. Maaga pa, ngunit mainit na ang semento sa tapat ng bahay. At ang gate ay nakabukas gaya ng dati, na para bang ang mga ugali ng tahanan ay hindi basta-basta naaapektuhan ng masiselang usapin. Pagpasok pa lamang niya, naamoy na niya ang nilulutong pansit sa kusina, at sa loob ng ilang segundo ay kinain siya ng isang lumang reflex ng pagkabata. May darating bang bisita? May okasyon ba? O iyon ba ang paraan ng nanay niya upang gawing mas may anyong pamilya ang araw na malamang ay makasasakit sa anyong iyon? Naroon na si Joel, nakaupo sa hapag na wala sa harap ang mga papel, kundi isang mangkok ng mani at isang baso ng tubig. Si Mercy ay may hinahalo sa kaldero, si Mang Nardo ay nasa silya sa may bintana, walang Sir Edwin, walang envelope bag. Walang anumang dayuhang presensya na maaaring sisihin sakaling muling tumindi ang pagitan ng magkakapatid. Buti dumating ka, sabi ni Aling Belen, at sa tinig nito ay may kasamang pagod na hindi maikakaila. Hindi niya alam kung iyon ay pagod sa pag-iisip o sa paulit-ulit na pagbabantay sa bawat salitang pwedeng maging mitsa. Oo, sabi ni Lyra, inilalapag ang maliit na paper bag ng tinapay na binili niya sa kanto. Muntik na niyang matawa sa sarili. Sa lahat ng posibleng araw, nagdala pa rin siya ng pandesal at ensaymada, na para bang may bahagi sa kaniya na umaasang mas malinis pa ring magaganap ang matitigas na bagay kung may kasama itong tinapay. Kumain ka muna, sabi ni Mercy. Mamaya na, sagot niya. Hindi na niya binasa kung paano iyon tinanggap ng hipag. Sa sala sila naupo, hindi sa hapag, marahil dahil masyadong formal ang hapag para sa kanila, at masyadong pampamilya naman ang hapag para sa usapang hindi pa rin nila matawag sa tamang pangalan. Sa umpisa, si Aling Belen ang nagsalita, hindi siya mahaba magsalita kapag tunay na kinakabahan. Mas prefer nito ang pagbabanggit ng mga pangkalahatang salita, na bahagyang umaasa na ang lahat ay may kabutihang loob na punan ang mga detalyeng ayaw nitong diretsuhin. Ayaw ko na ng ganitong pakiramdam sa bahay, sabi nito. Parang lahat may iniisip na hindi masabi ng maayos. Kung may dapat linawin, linawin na. Wala ring sumagot agad. Sa dulo, si Lyra ang nagsabi, gusto ko ring luminaw. Tumingin si Joel sa sahig, bago nagsalita. At napansin ni Lyra na kapag tahimik ito ng ilang saglit bago sumagot, hindi ibig sabihin ay handa na itong magpakumbaba. Madalas,
Ibig sabihin lamang niyon ay pinipili nito ang eksaktong bersyong pinakamahirap tutulan. Ang gusto ko, sabi nito, masecure yung bahay habang nandito pa si Ma at habang kaya pa nating ayusin nang hindi tayo nagtatalakan sa huli. Secure para kanino? Tanong ni Lyra. Para sa Tin. Paano kung ang anyo ng pagka-secure para sa'yo ay siya namang anyo ng pag-aalis para sa'kin? Ayan na naman, sabi nito, napakabilis, laging pag-aalis agad, kasi iyon ang pakiramdam, kapag hindi ako kinakausap bago umabot sa halos papel. Halos papel pa lang naman, at sino ang nagdala roon? Ako. Dahil ako ang nandito, doon muling bumigat ang lumang katwiran, ngunit hindi na siya umurong sa bisa nito. Oo, sabi ni Lyra, ikaw ang nandito. Walang nag-aalis niyan sa'yo. Pero hindi rin ibig sabihin na dahil nandito ka, ikaw na ang may unang karapatang magtakda kung ano ang magiging ayos ng lahat. Napatingin si Joel sa ama nila, pa, sabihin mo nga. Ako ba ang gumawa ng problema? Ako na nga ang umaasikaso, ako pa masama. Hindi ka agad sumagot si Mang Nardo. Ang ganitong paglapit ng anak sa magulang ang biglang paghingi ng hatol sa gitna ng usapan ay lagi nang nakagugulo sa loob ni Lyra, hindi dahil hindi niya kayang harapin ang opinyon ng ama, kundi dahil alam niyang ang mga magulang na tulad ni Belen at Nardo ay mas madaling mapahilig sa kung sino ang mas nakikita nilang nangangalaga sa kanila sa araw-araw. At sa bawat ganitong sandali, ang pinagtatalunan ay hindi lamang lupa o papel kundi kung sino-sino ba talaga silang naging anak sa mata ng dalawang matandang ito sa iba't ibang yugto ng panahon. Hindi kita sinasabing masama, sabi ni Mang Nardo sa huli. Pero hindi rin tama na parang napipilitan si Lyra na humabol sa mga nangyayari. Parang may maliit na bagay sa loob ni Lyra ang huminto at huminga. Hindi pa ito panalo, hindi pa nga ito malinaw na panig. Ngunit iyon ang unang pagkakataong narinig niyang inamin ng ama niya, ng buong pangungusap na may mali sa paraan, hindi lamang sa emosyon, napansin din iyon ni Joel, bahagyang nagbago ang mukha nito. Hindi pa galit ngunit may bakas ng pagtataka, na para bang hindi nito inaasahan na ganoon kalinaw ang maririnig. Anong gusto ninyong gawin? Tanong nito. Wala namang gustong magdesisyon, lahat takot sa papel, takot sa gastos, takot sa gulo. Sino ba sa tin ang may oras umikot sa mga opisina? Hindi ba pwedeng magsimula sa malinaw na pag-uusap bago opisina? Sabi ni Lyra, pag-uusap, eto na nga diba? Pero sa totoo lang, ate, parang hindi ka makontento hanggat hindi mo nararamdamang pantay ka sa lahat, kahit hindi naman pantay ang naging responsibilidad natin dito. Sumagi sa isip niya ang ilang taon na hindi naman madaling ipagtanggol sa isang pangungusap, ang maagang pagpasok niya sa trabaho para may maibigay sa bahay. Ang pag-iipon nila ni Dante nang walang tulong mula sa magkabilang pamilya upang makapang-upahan ng maayos. Ang mga padala niyang hindi niya na binibilang tuwing may kailangan sa bahay ni Ma at Pa. Ang guilt na kasama ng bawat pagtangging umuwi dahil may trabaho, may anak, may sariling pagod. Wala sa mga iyon ang araw-araw na presensya ni Joel. Wala rin sa mga iyon ang bigat ng pag-aasikaso, kapag biglang tumataas ang blood pressure ni Aling Belen o kailangang tumakbo sa barangay, dahil may problema sa drainage. Ngunit wala ring ibig sabihin na mawawala ang lahat ng hindi nakikita dahil lamang sa mas madali ang bilangin ang mga gawaing nasa harap mo. Hindi ko hinihingi ang pantay sa lahat ng bagay, sabi niya. Hinihingi ko ang pantay sa pagtingin na may bahagi rin ako rito. Bahagi sa ano? Mabilis na sabi ni Mercy mula sa kusina. At ngayon ay lumapit na ito sa pintuan, hawak pa ang sandok. Sa bahay, sa lupa, sa responsibilidad, kasi kapag may tumutulong, nandiyan ka naman, pero sa totoo lang, kung sino ang nandito araw-araw. Siya rin ang sumasalo ng hindi planado. Hindi na insulto si Lyra sa pagsingit nito, ngunit may kung anong pagod na umupo sa balikat niya. Dahil iyon ang isang mahirap ipaliwanag sa mga pamilyang sanay ihalo ang utang na loob sa usaping ari-arian. Totoo namang may dagdag na bigat ang sumasalo ng hindi planado. Ngunit kapag ginamit iyon bilang tahimik na sukatan ng kung sino ang mas may natural na karapatan sa pinagmulan ng lahat, ang resulta ay hindi pagkilala sa sakripisyo, kundi pagkapirmi ng kapangyarihan sa kung sino ang pinakamalapit sa sentro. Hindi ko binabalewala yun, Mercy, sabi niya, pero hindi rin pwedeng ang sagot sa lahat ay dahil nandito kayo. Bakit hindi? Dahil kung ganoon, hindi na usapang pamilya ito, usapang occupancy na. Si Aling Belen ang bahagyang napataas ang boses. Tama na yang mga salitang parang hindi kayo magkakapatid, hindi malakas, ngunit sapat para mapatahimik ang lahat. Sa ilang sandali, tanging ang mahinang lagitik ng kalan mula sa kusina ang naririnig. Nilingon ni Lyra ang ina niya at bigla niyang nakita rito ang higit pa sa simpleng takot sa gulo. May hiya rin.
Hiya na marahil ay kilalang-kilala ng mga magulang na katulad nito. Ang takot na ang usapang hindi nila nailatag ng maaga ay maging malinaw sa harap ng lahat at magmukha silang pumalya sa pinakapayak na tungkulin ng mga magulang ang huwag hayaang umabot sa lantaran ang paghahati ng mga anak. Ma, sabi niya ng mas mahinahon, hindi naman ako naghahanap ng away. Pero ang bigat ng mga salitang dala mo, sagot ni Aling Belen. Parang ang bilis mong isipin na iiwan ka namin. Hindi nakasagot agad si Lira. Dahil iyon nga marahil ang pinakailap na bahagi ng lahat. Hindi simpleng takot na maagawan, kundi ang pahiwatig na maaaring sa pagtingin ng sariling mga magulang, unti-unti kang maging hindi pangunahing kasama sa bahay na minsan mong tinawag na iyo rin. Hindi ko iniisip na gusto ninyo akong iwan, sabi niya sa wakas, iniisip ko lang na baka sa gusto ninyong mapadali, doon kayo maitulak sa paraang hindi ninyo napapansin na ako ang lumalayo. Napahawak si Aling Belen sa dibdib ng bahagya. Hindi dahil sa anumang dramatikong dahilan kundi dahil marahil iyon ang likas nitong kilos kapag may pangungusap na lumapat sa bahaging ayaw nitong hawakan. Lira, sabi nito, paano naman kami, hindi mo ba naiisip na tumatanda kami? Na nakakapagod na magdesisyon, na gusto naming umasa sa anak na nandito. Iniisip ko, sagot niya. Araw-araw ko yatang iniisip iyon nitong mga linggo. Pero hindi rin ba ninyo naiisip na para sa anak na wala rito araw-araw, mas mahalaga pang ang marinig na hindi siya huling sasabihan. Muling naipit ang lahat sa katahimikang mas matalim kaysa sa sigawan. Sa dulo, si Mang Nardo ang tumindig ng dahan-dahan at lumapit sa steel cabinet sa sulok ng sala. Sa simpleng kilos na iyon, lahat sila ay napatingin. Kinuha nito ang maliit na susi mula sa bulsa ng shorts, binuksan ang cabinet, at inilabas ang brown envelope na malamang ay ilang ulit na ring binuksan ng mga kamay na naroroon. Ibinaba niya iyon sa center table at umupo muli. Hindi pa kami pumipirma sa kahit ano, sabi nito, pero hindi rin tama na ikaw lang ang walang nakakita. Hindi agad gumalaw si Lira, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil ang sandaling iyon ay mas mabigat kaysa sa papel mismo. Sa wakas, inabot niya ang envelope at dahan-dahang inilabas ang laman. Naroon ang photocopy ng titulo, ilang tax receipts, handwritten notes ni Joel sa isang pad paper, at isang draft na hindi pa notarized. Hindi iyon transfer deed gaya ng kinatakutan niyang fully formed. Mas tamang sabihing draft ng posibilidad isang dokumentong nagmumungkahi na maaaring ilipat sa pangalan ni Joel ang property habang may nakahiwalay na statement tungkol sa moral obligation nito na panatilihin ang bahay. Para sa pamilya at consider the share of siblings kung sakaling ibenta. Moral obligation, consider. Napakagaan ng mga salitang iyon sa papel, ngunit napakabigat ng kawalan ng garantiya. Narinig niya ang mahinang mura ni Dante sa isip, kahit wala ito roon. Hindi siya nagsalita agad, isa-isa niyang binalikan ang mga pangungusap, hindi dahil may inaasahan siyang biglang lilinaw, kundi dahil may kakaibang pagnanais siyang manatiling tahimik ng sapat para marinig ng lahat ang tahimik na kakulangan ng dokumento. Sa bandang huli, ibinaba niya ang papel at tumingin kay Joel. Ito ba ang tingin mong sapat na proteksyon para sa akin? Tanong niya. Hindi ito agad sumagot. Hindi pa final yan, pero iyan ang direksyon. Draft nga. Draft ng ano? Nang pagtiwalang kapag oras na, maaalala mong may moral obligation ka. Doon unang tumaas ang boses ni Joel ng bahagya. Ano bang gusto mo? Isulat kong sayo ang kalahati, kahit wala ka naman dito. Isulat nating pantay lahat, kahit ako ang nandito kung may kailangang ayusin. Narinig ni Lira ang pagkaluskos ng ina niya sa upuan, ngunit hindi siya tumingin dito. Hindi ko hinihingi ang salitang pantay, kung hindi iyon ang gusto ninyong anyo, sabi niya. At pinilit niyang panatilihing kalmado ang boses bagamat naramdaman niyang nanginginig ang kamay niyang hawak ang papel. Ang hinihingi ko, kung may desisyon tungkol sa bahay, huwag ninyo akong ilagay sa papel na moral obligation ng iba, ang magiging sangkalan ko, balang araw. Abat parang wala ka talagang tiwala sa akin. Hindi ito usapang tiwala lang. Pero syempre, sa dulo, tiwala pa rin yan. Kahit anong papel, kung gusto mang lamang, may paraan, at lalo na kung walang papel. Nakita niyang nagsimulang mamula ang tenga ni Joel, luma na niyang palatandaan mula pagkabata na papunta na ito, sa puntong mas madaling magsalita kaysa makinig. Napakadali mong magsalita ng prinsipyo, kasi wala ka rito sa mga araw na ang daming iniintindi, sabi nito. Noong tumagas ang bubong, nasaan ka? Noong si Mahalos hindi makatayo sa hilo, sino ang nagsakay sa tricycle? Noong kinailangan ng pera para sa labor ng pag-aayos sa likod, sino ang kumausap sa trabahador? At noong kinailangan ninyo ng pangdagdag sa bubong, sino ang pinadalhan mo ng message 10:00 ng gabi?
Sagot ni Lira bago pa niya napigilan ang sarili. Nagulat siya mismo sa sariling tono. Hindi iyon sigaw, ngunit may manipis na hiwang matagal nang hindi niya ginagamit laban sa kapatid. Tumahimik si Joel. Hindi ko naman sinabi na wala kang naitulong, sabi nito. Pero hindi mo rin pwedeng ihalin tulad ang padala sa araw-araw na buhat. Hindi ko inihahambing, ang sinasabi ko. Huwag mong gawing wala ang mga hindi mo araw-araw nakikita. Hindi ko ginagawa mo kapag gusto mong ang ending ng lahat ay ikaw ang hahawak at kami na lang ang aasang maaalala mo kami. Hindi na sumingit si Mercy. Hindi na rin tumingin ng diretsyo si Aling Belen. Sa pakiramdam ni Lira, may lumang dumi na matagal nang naipon sa ilalim ng kabinet at ngayon lamang nausog ang muebles kaya saka nakita. Hindi naman ito bagong lihim. Mas malapit sa katotohanan na matagal na itong naroon at wala lamang umabot sa puntong kailangang lumuhod at silipin. Ano ba talagang gusto mo? Tanong ni Joel, at sa unang pagkakataon ay parang hindi ito retorikal. Para bang hindi na niya kayang ipagpatuloy ang usapan kung hindi maririnig ang anyong hinahanap ni Lira, huminga siya ng mabigat. Ito na marahil ang puntong ilang beses niyang iniwasan sa isip, dahil ayaw niyang maging mukhang handa na siyang maglatag ng kahingian. Ngunit kung hindi niya pangalanan, mas madaling ang palabasing puro damdamin lamang ang dala niya. Gusto ko, sabi niya ng dahan-dahan, na huwag ilipat sa iisang pangalan habang buhay pa sina Ma at Pa nang hindi malinaw at patas ang nakasulat para sa lahat. Gusto ko na kung magpapasya sila, alam namin pareho, hindi isa ang nangunguna at ang isa ang humahabol. Gusto ko na huwag gawing kapalit ng legal clarity ang moral obligation. At gusto kong huwag ako tratuhing parang bisita sa usaping ito. Hindi iyon marahas, hindi rin imposible. Ngunit nang matapos niya, naramdaman niyang tila mas lalong luminaw ang pagkapagod sa mukha ng mga magulang nila, na parabang ang payak na paghingi ng ganoon ay isa na namang bundok sa paningin nila. Si Aling Belen ang unang napabuntong hininga. Ang dami namang gustong ayusin, sabi nito, hindi nang iinsulto kundi totoong pagod. Dito unang lumambot ng buo si Lira, ngunit hindi tungo sa pagsuko. Sa halip, naunawaan niya bigla na ang magulang niyang kinakausap ay hindi na iyong mga taong kayang buhatin ng sabay ang hiya, pagod, at papeles ng hindi napipilayan sa isa. Ang problema lang, kahit unawain niya iyon, hindi naman kusang nawawala ang pangangailangan niyang ipaglaban ang sariling lugar. Oo, Ma, sabi niya. Marami. Kaya nga sana hindi minadali. Ilang sandali pa, si Mang Nardo ang nagsalita muli. Ayoko ring ilagay ang lahat sa isang tao, kung doon lang tayo magdududahan, sabi nito. Tumingin si Joel sa ama niya, tila gustong sabihin ngayon mo lang iyan sinabi ng ganyan. Pero ayoko rin ng gulo ng sobrang daming proseso. Wala namang nagsasabing gusto namin ang gulo, sabi ni Lira. Ang tanong, alin ang mas kakayanin nating pasanin, ang abala ngayon o ang sama ng loob na walang malinaw pagkatapos? Napaupo ng mas malalim si Mang Nardo sa silya. Iniisip ang tanong na para bang mas mabigat iyon kaysa anumang stamp at fee na nabanggit ni Sir Edwin. Pwede namang huwag munang galawin, sabi ni Mercy, at ang tono nito ngayon ay hindi na tulad ng dati na may manipis na pagtatanggol. Mas mukhang pagod na rin. Kung ang bigat-bigat, baka pwedeng ipagpaliban muna. At saka na naman tayo hahabol kapag may nagkasakit, may emergency, may kailangang bayaran, mabilis na sagot ni Joel. Hindi niya sinabing maling pangamba iyon. Hindi rin sumagot si Lira agad, dahil may punto nga ang kapatid niya, ang pagpapaliban ay hindi neutral. Madalas, isa ring iyong desisyon, isa ring paraan ng pagdedesisyong hindi magdesisyon. Ngunit ang mga desisyong ipinagpapaliban ay hindi rin palaging napupunta sa patas na lugar. Madalas, napupunta sila sa kamay ng kung sino ang pinakamalapit at pinakamagaling humawak ng pangangailangan ng sandali. Marahil kaya nagsalita si Lira ng mas maingat sa susunod. Hindi ko sinasabing ipagpaliban ng walang direksyon, sabi niya. Ang sinasabi ko, kung magpapaayos tayo, ayusin natin nang alam natin lahat ang laman, at kung kailangan ng tulong sa proseso, magtulungan. Huwag iyong isa lang ang humahawak sa impormasyon. At sino ngayon ang sasama sa mga opisina? Tanong ni Joel, pagod na pagod ang boses. Ikaw? Kung kailangan, oo. Tila hindi nito inaasahan ang tuwirang sagot. Makakaya mo. Hindi ko alam kung lahat, pero kaya kong pumunta. Kaya kong magtanong, kaya kong mag-ambag. Huwag mo lang akong tanggalan ng pagkakataong gawin iyon bago ka magdesisyon sa ngalan ng lahat. Sa sandaling iyon, tila hindi si Joel ang unang bumigay, kundi ang paligid ng usapan, hindi pa rin sila magkasundo. Ngunit ang anyo ng pagtutol ay nag-iba na. Mula sa pakiramdam na si Lira ay humahabol lamang sa isang planong halos tapos na.
Naging mas mahirap na ituloy ni Joel ang anumang direksyong gusto nito, nang hindi malinaw na sinusuklian ang pagpayag ng kapatid na magbahagi sa abala, hindi lamang sa prinsipyo. Hindi iyon kapayapaan, ngunit hindi na rin ito purong depensa laban sa bintang. Pagkaraan ng ilang minuto, si Aling Belen ay tumayo at tahimik na nagtungo sa kusina. Akala ni Lyra sa unay gustong takasan ng ina ang usapan, ngunit nang bumalik ito, ay may dala ng tray ng pansit, mga plato, at kutsara. Ipinatong nito ang lahat sa mesa, sa gitna ng may kilos na hindi na nagtatanong kung sino ang kakain at sino ang hindi. Ang ganitong mga sandali sa pamilya nila ay laging may kakaibang kahulugan, hindi kasunduan, hindi paghingi ng tawad, ngunit isang anyo ng pahiwatig na kahit paano'y kailangan pa rin kumain ang mga tao, matapos sabihin ang mga bagay na hindi nila sana gustong sabihin. Isa-isa silang lumapit, walang sinumang nagpresintang magsandok para sa iba, ngunit walang tumangging kumain. Habang nakaupo si Lyra na may maliit na plato sa kandungan, napansin niyang si Joel ay hindi na tumitingin sa kaniya ng matagal, si Mercy ay tahimik na lamang. Si Mang Nardo ay mabagal ngumunguya, at si Aling Belen ay hindi kumakain agad, inuuna nitong ipunin sa iisang lalagyan ang mga natirang kalamansi na tila may napakahalagang kaayusang kailangang panatilihin kahit sa gitna ng lumuwag ng porma ng pamilya. Sa ilang sandali, wala silang pinag-usapan tungkol sa bahay. Tinanong ni Mang Nardo si Lyra kung kumusta na si Santi sa school. Tinanong ni Aling Belen kung kailan ulit magbabayad ng tuition. Sumagot siya. Nagtanong si Mercy kung nakahanap na ba si Dante ng mas murang parking sa office. Sumagot din siya. Sa ibabaw, halos ordinaryong tanghalian na iyon. At marahil kung may makakakita mula sa labas ay iisipin lamang na may pinagdaanan silang maliit na tampuhan na tulad ng karaniwan sa magkakapamilya. Ngunit sa ilalim ng bawat ordinaryong tanong ay may bagong anyo ng pag-iingat, hindi na sila basta-basta makakabalik sa dating akalang kaya pang manahimik at pagkatapos ay magiging maayos na rin ang lahat. Nang matapos silang kumain, si Joel ang unang nag-alsa ng plato at dinala sa lababo, hindi iyon kabayanihan, hindi rin simbolo ng pagbabago. Ngunit napansin ni Lyra ang maliit na kilos na iyon, dahil sa loob ng mahabang usapan, iyon ang unang gawa nitong hindi malinaw kung pagtatanggol ba sa sarili o simpleng pagkuha muli ng normal na tungkulin sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, nang nasa may pintuan na siya at naghahanda ng umalis, biglang sinabi ni Mang Nardo, huwag munang may pipirma sa kahit ano. Walang formalidad sa tono nito, para lamang iyong paalala sa lahat o baka sa sarili rin niya. Ngunit ang bigat ng pangungusap ay sapat upang mapatigil si Joel sa paghuhugas sa kusina at mapalingon. Sabi nito, at sa isang salita na iyon ay may halo ng protesta at pagod. Sabi ko, huwag muna, ulit ng ama. Hindi ito sumigaw, hindi rin ito ipinaliwanag ng mahaba. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, narinig ni Lyra ang boses na hindi lamang nag-aamo ng gulo, kundi nagtatakda ng pansamantalang hangganan. Hindi siya nagsaya. Sa totoo lang, ang unang dumating sa kaniya ay lungkot. Dahil ang pangungusap na iyon, bagaman pabor sa hinihingi niyang paghinto, ay isa ring patunay na umabot na sila sa puntong kailangang bigkasin pa ng ama ang isang bagay na dati kusang alam na dapat sabay-sabay. Sige, pa, sagot niya, at sapat na iyon. Hindi na niya tiningnan si Joel ng diretso habang lumalabas, ngunit naramdaman niya ang tingin nitong sumusunod. Sa labas, mainit pa rin ang hapon, ngunit may bahagyang hanging umiikot na sa pagitan ng mga bahay. Naglakad siya palabas ng gate nang walang pagmamadali. Sa kanto, bago siya sumakay ng tricycle. Tumawag si Dante para tanungin kung okay lang ba siya. Pauwi na ako, sabi niya. Okay ka lang ba talaga? Tumingin siya sa kalsada, sa mga batang naglalaro ng tumbang preso sa gilid, sa babaeng may dalang timba, sa karaniwang buhay na walang pakialam sa mga papel na nasa brown envelope sa loob ng lumang bahay. Hindi pa okay, sagot niya. Pero hindi na rin ako nakatayo lang sa labas. Sa biyahe pa uwi, sumagi sa isip niya na walang tunay na nanalo sa araw na iyon. Hindi niya nakuha ang linaw na gusto niya, hindi rin naman tuluyang umurong si Joel sa paniniwalang siya ang may pinakapraktikal na posisyon. Ang mga magulang niya ay lalo lamang napagod. At gayunman, may isang maliit na pagbabago na hindi na mabubura, nakita na niya ang dokumento, narinig na ng lahat ang hinihingi niya ng malinaw, at hindi na nila maibabalik ang kwento sa anyong si Joel lamang ang umaasikaso, habang si Lyra ay abala sa malayong buhay at susulpot lamang kapag tapos na ang lahat. Pag-uwi niya sa apartment, nadatnan niya si Santi na natutulog muli sa sofa at si Dante na nagbabasa ng balita sa cellphone. Naupo siya sa tabi nito
at ilang minuto silang hindi nag-usap. Sa kanya ikinuwento ang mga nangyari. Hindi na kasing gulong ng dati ang daloy ng salita, dahil marahil sa wakas ay may mas tiyak na hugis na ang mga bagay. Nakinig si Dante, tumango sa ilang bahagi, at nang matapos siya ay sinabi lamang, so hindi na sila pwedeng magkunwaring hindi mo alam. Oo. At hindi mo na rin pwedeng magkunwaring wala kang gustong protektahan. Hindi siya nakasagot agad, dahil totoo iyon, at may kakaibang kapaitan sa katotohanan sa pagprotekta niya sa lugar niya sa bahay na iyon. Napipilitan siyang aminin sa sarili na may bahagi rin sa kanya na hindi lamang prinsipyo ang ipinaglalaban kundi pati ang sariling ayaw mabura. Nang gabing iyon, bago siya matulog, inilabas niya muling ang lumang photocopy at inilagay sa bagong clear folder kasama ang notes na sinulat niya sa maliit na notebook tungkol sa mga terminong narinig, donation, waiver, moral obligation, huwag munang pipirma. Simpleng listahan lamang, ngunit habang isinusulat niya ang mga salita, naramdaman niyang ang tunay na ginagawa niya ay hindi lamang paghahanda sa posibleng susunod na pag-uusap. Parang isinusulat niya rin ang sariling pag-amin na may mga bagay sa pamilya na kapag hindi mo hinawakan ng may pangalan, ibang kamay ang magbibigay ng pangalan para sa'yo. Hindi siya agad nakatulog. Sa labas ng bintana, may mahinang ambon na nagsimulang tumama sa bubong, at sa paulit-ulit na tunog niyon, ay naalala niya ang lumang bahay sa San Mateo, ang bagong yero sa isang bahagi. Ang steel cabinet, ang pagkakaupo ng ama niya sa silya nang sabihin nitong huwag munang may pipirma. Naisip niya si Joel na marahil ay gising pa rin, marahil naiirita, marahil iniisip na siya ang dahilan kung bakit lalong hahaba at gugulo ang lahat, marahil nasasaktan ding hindi niya kayang paniwalaan ng lubos ang "ako na ang bahala". At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gusot na iyon, naisip ni Lyra ng buong buo na posible palang pareho silang may takot na hindi magkapareho ang anyo, ngunit iisang ugat ang pinanggagalingan, ang takot na kapag dumating ang panahong wala na ang dalawang matanda. Baka ang natira sa kanila ay hindi kapatid na nag-away dahil sa bahay, kundi 2 taong hindi na matukoy kung saan nawala ang dating likas na paniwalang may lugar pa rin sila sa isa't isa. Hindi niya alam kung may lunas doon ang anumang dokumento. Hindi rin niya alam kung may sapat na lambot pa sa pagitan nila upang hindi tuluyang maging transaksyon ang bawat susunod na pag-uusap. Ngunit habang nakahiga siya sa dilim at pinakikinggan ang ambon, alam niyang ang susunod na haharapin nila ay hindi na lamang tanong kung kanino mailalagay ang pangalan ng bahay. Mas tahimik, ngunit mas mahirap iyon, kung paano mananatiling may puwang ang bawat isa sa isang pinagmulan na matagal nang hindi kasya sa simpleng salita ng pag-aari ang salitang pinakamadaling bitbitin sa bibig at pinakamahirap panindigan sa loob ng isang pamilya, at marahil dahil ilang gabi na itong nakaupo sa isip ni Lyra nang hindi lubusang umaalis. Napansin niyang pati sa mga susunod na araw ay tila nag-iba ang hugis ng mga karaniwang bagay sa buhay niya. Ang paghatid kay Santi sa paaralan ay naging mas tahimik kaysa dati dahil sa bawat red light na hihinto ang sasakyan. Sumasagi sa isip niya ang brown envelope sa steel cabinet at ang paraan ng pagkakabigkas ng ama niyang huwag munang may pipirma, na parang ang simpleng pagbabawal na iyon ay pansamantalang tulay lamang na hindi niya alam kung gaano katibay at gaano katagal kayang buhatin ang bigat ng magkabilang panig. Sa opisina, habang pinupunan niya ang mga karaniwang spreadsheet at sumasagot sa mga email na paulit-ulit lamang ang himig, nahuhuli niya ang sarili na nakatitig sa screen, kahit hindi naman pumapasok sa isip niya ang binabasa. Kapag may katrabahong nagtatanong kung okay lang ba siya, napapangiti siya sa paraang sanay na sanay ang matatandang anak na babae iyong ngiting sapat para tapusin ang pangungumusta, ngunit hindi sapat para magsabing may gusto silang ikwento. Sa gabi, hindi na niya laging inilalabas ang clear folder, pero nananatili itong nasa ibabaw ng aparador, hindi na ibinalik sa ilalim ng ibang papel, at sapat na ang presensya nito para ipaalala sa kanya na ang mga bagay na minsan ay kaya niyang itulak sa sulok ng isip ay hindi na maaaring muling ituring na abala lamang ng isang linggo. Hindi tumawag si Joel, hindi rin siya tumawag, paminsan-minsan. Nagme-message si Aling Belen tungkol sa mga ordinaryong bagay na bumisita raw ang kumpare nilang may dalang mangga, na tumaas na naman ang presyo ng isda sa palengke, na tinanong ng kapitbahay kung bakit matagal nang hindi nakakadalo si Lyra sa nobena, sa barangay, at sa bawat mensaheng iyon, ay may kakaibang pilit na normalidad na mas lalo lamang nagpapalinaw na walang talagang bumalik sa dati. Hindi naman sila nag-away ng hayagan pagkatapos ng huling usapan. Ngunit ang mga pamilyang tulad nila ay bihirang sumabog ng malakas bago tuluyang magbago. Mas madalas, mararamdaman mo muna ang pag-iingat sa pagpili ng salita, ang pag-iwas sa isang pangalan,
ang paglilihi sa tuwing may isang usaping maaaring humila sa lahat pabalik sa gitna ng hindi pa tapos. Makalipas ang halos 2 linggo, napansin ni Lyra na si Mang Nardo ang tumawag, hindi ang ina niya, naunahan siyang kabahan bago pa niya sagutin. Hindi dahil may masamang balitang inaasahan kundi dahil may ilang tawag mula sa mga ama na may sariling bigat kahit hindi pa nagsasalita ang kabilang linya. Ngunit ang dahilan ay payak lamang sa ibabaw. Kailangan daw magpatingin ng salamin dahil lumalabo na naman ang isang mata nito, at kung maaari ba siyang sumama sa susunod na araw dahil may lakad si Joel sa trabaho at si Mercy naman ay may aasikasuhin sa paaralan ng bunso nila. Agad siyang pumayag pagkababa ng tawag. Doon niya lamang inamin sa sarili kung gaano kalaki ang ginhawang naidulot ng simpleng paghingi ng ama niya ng tulong na hindi dumadaan sa usapang lupa. Parang sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may ibinigay sa kaniya ang bahay na hindi anyo ng depensa o pagdududa kundi pamilyar na tungkulin lamang. Samahan ang ama sa klinik, mag-abang ng pila, maglakad ng bahagya ng mas mabagal kaysa sa sariling hakbang upang makasabay sa bilis nito, nang sunduin niya si Mang Nardo kinabukasan. Tahimik sila sa biyahe sa unang ilang minuto, hindi naman iyon kakaiba, hindi madaldal ang ama niya kahit sa pinakamagagaan na araw. Ngunit may uri ng katahimikang hindi pa rin niya agad matukoy kung magaan ba o maingat lamang. Sa klinik, habang naghihintay sila sa metal na silyang magkakatabi, pinapanood niya ang ama niyang tumingin sa number board na para bang mas mahirap intindihin ang mabagal na pag-usad ng numero kaysa ang sinumang doktor. Mas halata rito ang pagtanda, naisip niya. Hindi sa malalaking pangyayari, hindi sa mga dramatikong pag-amin ng panghihina, kundi sa paraan ng pag-upo, ng mas maingat, sa pag-angat ng salamin ng marahan, sa bahagyang pagkapagod kapag masyadong maliwanag ang ilaw ng waiting area. Naisip din niyang marahil iyon ang isang bahaging hindi lubusang maunawaan ni Joel, at hindi rin niya lubusang matanggihan. Ang pagiging naroon sa araw-araw ay may sariling ang uri ng bigat, dahil nasasaksihan mo ang maliliit na paghina, bago pa man nila matawag iyong paghina. Ngunit kasabay ng pag-unawang iyon ay ang pag-alam na kung ang bawat nakasaksi sa unti-unting pagtanda ay aakalain na automatiko, nang napapasa sa kaniya ang karapatang magtakda ng huling anyo ng lahat. Wala nang matitirang lugar para sa mga anak na hindi laging nasa bahay, ngunit hindi naman tumigil na ituring iyong kanila ring pinagmulan. Hindi ka nagalit? Biglang tanong ni Mang Nardo, habang nakatingin pa rin sa number board. Hindi siya agad sumagot. Hindi dahil sa paghahanap ng mabuting salita, kundi dahil sa tanong nitong hindi tahasang tama ang anyo, ngunit totoo ang ugat. Hindi ko alam kung galit ang tamang salita, sabi niya sa dulo, mas mabigat sa sama ng loob, pero hindi rin puro galit, tumango ito, na para bang sapat ng paglalarawan iyon. Si Joel kasi, sabi nito pagkaraan, kapag may iniisip, gusto niyang maayos agad. Akala niya siguro mas mabuti iyon kaysa tumagal. At ako siguro ang tingin niya, ako iyong nagpapabigat, sagot ni Lyra, hindi mapait, hindi rin mapagpatawa. Hindi naman ganoon. Pero hindi rin naman malayo, huminga ng malalim ang ama niya. Lahat kayo may tama, sabi nito, at sa ibang araw marahil maiinis siya sa uri ng katotohanang iyan, dahil sa mga pamilyang Pilipino, madalas gamiting pantapal ang linyang lahat may tama kapag may isang taong higit na nahahayaang mauna sa desisyon. Ngunit ng araw na iyon, hindi siya agad tumutol. Marahil dahil pagod na rin siyang gawing malinaw sa bawat pagkakataon na ang pagkilala sa sakripisyo ni Joel ay hindi kapareho ng pagsang-ayon sa direksiyong gusto nito. Sabi niya, hindi naman ako humihingi na mawala ang pag-aasikaso niya. Ang hirap lang tanggapin na parang ang tanging anyo ng pag-aayos ay kailangang ako ang umusog. Tumingin sa kaniya si Mang Nardo, at sa maikling tingin na iyon ay may halong hiya at katarungan na hindi niya madalas makita rito noon. Hindi kita gustong pausugin, sabi nito. Alam ko. Pero totoo rin na kapag pagod ka na, mas kumakapit ka doon sa mukhang madali. Doon siya pinakanatahimik, dahil marahil iyon ang ugat ng lahat na hindi niya gustong aminin ng ganap, hindi sa masama ang loob ng mga magulang niya laban sa kaniya, kundi sa pagod na sila, at sa pagod na iyon, mas madaling magtiwala sa nakikita nila araw-araw, mas madaling paniwalaang ang pinakamalapit sa problema ang pinakamalapit din sa wastong solusyon. Paglabas nila sa klinik, bumili siya ng lugaw para sa ama, at ng isang pandesal na palaman ay keso para sa sarili niya sa karinderyang katabi. Naupo sila sa loob ng sasakyan at doon kumain habang umuulan ng bahagya. Hindi siya sanay sa ganoong katahimikang may dalang pagkain kasama ang ama, ngunit hindi rin ito mahirap pasanin. Sa dulo ng pagkain, bago pa niya paandarin ang makina, muling nagsalita si Mang Nardo,
Ayokong mapunta sa kung saan hindi na kayo nag-uusap ng kapatid mo, sabi nito. Ayoko rin, sagot niya. Pero hindi rin pwedeng iyon ang tanging sukatan. Kasi kung sa takot lang na hindi na kami mag-usap, pwede na akong sumang-ayon sa kung anuman. Hindi ko rin gusto iyon. Kung ganoon, kailangan ninyo talagang pumili hindi lang ng payapa sa ibabaw. Hindi na nito tinutulan. Sa halip ay tumingin lamang sa bintana kung saan dumudulas ang ulan sa salamin, at naisip ni Lyra na marahil sa edad ng ama niya, ang pinakamasakit na anyo ng pagtanda ay hindi ang paglabo ng mata o paninigas ng tuhod, kundi ang unti-unting pagkaalam na may mga desisyong hindi mo na kayang gawin ng buo para sa lahat dahil ang bawat pili ay may isang anak na mahahapdi. Nang ihatid niya ito sa bahay, wala si Joel. Si Mercy ang sumalubong at nagpasalamat sa pagsama sa klinik. Walang bakas ng dati nitong tigas sa mukha, ngunit hindi rin iyon lambing. Mas mukhang pagod din ito, na para bang hindi naman talaga madali ang maging asawa ng anak na nasa gitna ng lumang bahay at lumang obligasyon. Habang inaalalayan niya si Mang Nardo paakyat sa dalawang mabababang baitang sa pinto, napansin niyang ang sala ay hindi na singgulo ng dati sa paningin niya. Naroon pa rin ang glass bowl na may resibo, naroon pa rin ang kandado sa drawer, naroon pa rin ang beach photo sa dingding, ngunit hindi na sila mukhang palatandaan lamang ng tahimik na pag-angkin. Mas mukha silang bakas ng kung paano unti-unting nag-iiba ang sentro ng bahay depende sa kung sinong pinakamatagal na naroon. Iba iyon sa katarungan, ngunit hindi rin iyon basta simpleng kasakiman, at marahil mas mahirap nga ang laban kapag ganoon, dahil hindi mo madaling maituro ang isang kontrabida. Sa halip, kailangan mong harapin ang katotohanang may mga tao talagang naniniwala na ang ginagawa nila ay maayos, makatuwiran, makakabawas sa hinaharap na gulo, at gayunman ay maaari pa ring makasakit ng malalim. Sa sumunod na mga araw, hindi niya pinilit ang usapan. Hindi dahil umurong siya, kundi dahil pakiramdam niya, matapos marinig ang ama niyang magsalita, nang hindi lamang pampalubag loob, kailangan ding hayaang huminga ang mga bagay ng kaunti. Ngunit ang paghintong iyon ay hindi katulad ng dati. Hindi na ito ang pag-iwas ng taong umaasang kusang magiging tama ang lahat kung hindi niya gagalawin. Nagsimula siyang magtabi ng ilang maliit na halaga buwan-buwan sa hiwalay na sobre, hindi bilang paghahanda sa giyera, kundi bilang paalala sa sarili na kung aabot man sila sa mas malinaw na proseso, hindi na siya basta aasa sa "tingnan natin". Isang gabi, habang naglalabas siya ng uniporme ni Santi sa banyo dahil nagloko na naman ang spin ng washing machine, sinabi ni Dante mula sa pintuan, "Napansin ko, hindi ka na parang hinihila ng takot gaya dati." Hindi siya agad sumagot. Piniga muna niya ang tela at isinampay. "Siguro kasi nakita ko nang hindi lang ako ang may kayang magsalita," sabi niya, "sipa, kahit paano." At si Joel, napatigil siya saglit, "Hindi ko pa alam." Totoo iyon. Sa mga nagdaang araw, ang kapatid niya ay nanatiling malayo sa abot kamay, ngunit hindi lubusang nagsara. Isang beses lang itong nag-message, nagtatanong kung may alam ba siyang murang optical shop para sa salamin ng ama, sinagot niya ng diretsyo. Walang dagdag, walang balik-tanong. Ngunit kahit payak, may kakaibang gaan sa simpleng transaksyong iyon dahil hindi ito umiikot sa pagtatanggol o bintang. Parang paalala lamang na may mga bagay pa rin silang kayang pag-usapan nang hindi nagiging simbolo ng isang mas malalim na hati. Dumaan ang isa pang linggo bago muling tinawag ng mga magulang niya ang magkapatid sa bahay, at sa pagkakataong iyon, hindi na nagkunwari si Lyra sa sarili na ordinaryong dalaw lang iyon. Ngunit wala ring malaking anunsiyo. Si Aling Belen ang nag-text ng, "Punta kayo ni Joel sa linggo, pagkatapos ng tanghalian, mag-usap tayo." Walang emoji, walang dagdag na paliwanag. Nang mabasa niya iyon, hindi siya kinabahan gaya ng una, hindi rin siya gumaan ang loob. Mas malapit sa pakiramdam ng isang taong alam nang hindi na maiiwasan ang puntong kailangang pumili ng anyo ng kapayapaan na kaya niyang mabuhay kasama. Nais ni Dante na samahan siya, ngunit tumanggi siya muli. "Sa huling usapan siguro mas mabuting kami muna." Sabi niya. "Huling usapan?" Tanong ni Dante. Napangiti siya ng bahagya, "Hindi ko alam kung huli. Pero gusto kong isipin na hindi na pabalik-balik sa parehong paikot." Linggo ng hapon, pagdating niya sa San Mateo, naroon na si Joel. Hindi siya nakatingin agad dito, ngunit naramdaman niyang mas maigsi ang pagtanguan nila ngayon kaysa noong mga nakaraang linggo, at gayunman ay hindi iyon kasinsikip ng dati. May ilang tensyong kapag napagod ng sapat, hindi na sumisigaw. Nananatili lamang bilang pag-iingat sa kilos. Sa sala ulit sila umupo, walang mga papel sa mesa sa umpisa. Tanging si Aling Belen ang may hawak na maliit na rosaryo, na hindi naman ito ginagalaw,
hawak lamang sa palad na para bang may bagay na kailangang kumapit sa butil-butil na paulit-ulit. Si Mang Nardo ang nagsimula, at marahil dahil alam nitong hindi na pwede ang paikot, mas diretso ito kaysa sa inaasahan ni Lira. Hindi namin ililipat sa isang pangalan lang, sabi nito. Walang paghahanda, walang mahabang paliwanag muna, diretso, sa isang iglap, naramdaman ni Lira ang pagluwag at pagbigat ng sabay. Pagluwag, dahil iyon ang pangunahing kinatatakutan niya. Pagbigat, dahil alam niyang ang anumang kapalit nito ay hindi rin magiging payak, napatingin siya kay Joel. Hindi nabura ang mukha nito, ngunit may kung anong pagkapirmi roon na tila matagal na nitong pinaghahandaan ang posibilidad, ngunit umaasa pa ring hindi iyon ang maririnig. Ayaw naming may anak na aasa lang sa salita, dagdag ni Mang Nardo, mas mabagal, pero ayaw rin naming gugulong lahat sa kung ano-ano. Tumingin si Aling Belen sa anak niyang lalaki bago nagsalita. Hindi namin binabaliwala lahat ng ginagawa mo rito, sabi nito kay Joel. Alam namin yon, at gusto naming manatili kayong malapit sa bahay na ito, pero hindi namin maatim na ang isa ay laging may hawak at ang isa ay laging aantabay. Hindi agad sumagot si Joel. Sa ilang segundo, si Lira ay biglang nahiya sa ginhawang sumibat sa loob niya. Hindi dahil mali iyong maramdaman kundi dahil alam niyang ang ginhawang iyon ay malamang kapalit ng isang pagkapaso sa kapatid niya. At sa kabila ng lahat, ayaw niyang makita ito bilang taong natalo. Anong plano ninyo ngayon? Tanong nito sa huli. Hindi ito galit. Mas masama halos ang tono iyong pigil at pagod ng taong ayaw ng magmukhang nanghihingi ngunit malinaw na sinusukat kung gaano nabawasan ang lugar niya sa isang bagay na matagal na niyang kinilos na parang sa kaniya na rin ang pag-aasikaso. Si Mang Nardo ang sumagot. Hindi raw muna gagalawin ang titulo sa paraang ililipat sa isang anak. Sa halip, magpapagawa sila ng malinaw na dokumentong nagsasaad ng intensyon nila habang buhay pa sila, na ang bahay at lupa ay para sa magkapatid. Ngunit kikilalanin sa nakasulat ang kasalukuyang paninirahan ni na Joel sa bahay, at ang patuloy na karapatan nitong manatili roon hanggat kailangan, basta't ang anumang magiging desisyon tungkol sa pagbebenta, pagsasanla, o pagpapalit ng malaking bahagi ng ari-arian, ay hindi pwedeng gawin ng isa lamang ng walang malinaw na pahintulot ng kabila. Hindi iyon perpekto. Hindi rin iyon kumpletong hatian sa pisikal na anyo ng bahay na sapat lamang sa iisang pamilya, kung tutuusin. Ngunit habang nagsasalita ang ama niya, naisip ni Lira na marahil ang pinakamatapat na anyo ng pagtatapos sa ganitong kwento ay hindi iyong biglang naging eksakto ang lahat, kundi iyong may ilang bagay na sadyang kailangang iwan sa antas ng mabigat, ngunit mas malinaw kaysa dati. At ang gastos? Tanong ni Joel. Mag-aambag kayo pareho kung ano ang kaya, sagot ni Aling Belen. Hindi lang naman ikaw ang may responsibilidad. Hindi tumingin si Lira sa kapatid agad. Ayaw niyang ang ginhawa niya ay magmukhang panonood sa sugat ng isa. Ngunit hindi rin siya maaring magkunwaring wala siyang naririnig. Kaya kung mag-ambag, sabi niya. At kung may kailangang lakarin, sasama ako. Tumango si Mang Nardo. Hindi lahat, pero kailangan maramdaman niyo pareho na kasama kayo sa bigat at hindi lang sa karapatan. Dito siya napatingin kay Joel, at sa mga mata nito ay wala siyang nakitang lubos na pagsang-ayon. Mas malapit sa pagkapagod, pagkwenta, at isang uri ng lungkot na marahil ay matagal na ring nakatago sa ilalim ng pagiging praktikal. So ganoon na lang, sabi nito, walang malinaw na hahawak. May malinaw, sagot ni Lira bago pa niya napigilan ang sarili. Hindi lang iisang kamay, napatingin ito sa kaniya. Hindi mainit, hindi rin malambot. Ngunit sa mahabang panahon, iyon na marahil ang una nilang palitang hindi kailangang sumugod sa depensa. Madaling sabihin yan kapag hindi ka rito matutulog sa gabing tumutulo yung bubong, sabi nito sa huli. At doon naramdaman ni Lira ang huling piraso ng bagay na matagal na niyang hindi ganap na nasasakyan. Para kay Joel, ang hawak ay hindi lang tungkol sa kontrol. May bahagi roon na pagod, pagbalikwas sa madaling araw, pagsalo sa biglaang pagkukulang ng bahay, at mga magulang na hindi na gaya ng dati. Hindi nito ibig sabihin na tama ang nais nitong direksyon noon. Ngunit hindi rin pwedeng kausapin ang kapatid na parang ang buong pagkilos nito ay bunga lamang ng pagnanasang makapagtakda. Hindi nga, sabi niya. At alam kong may mga bagay na hindi ko buo na ibubuhat, pero hindi rin ibig sabihin na dahil ikaw ang puyat, pwede nang sayo lang mapunta ang umaga. Hindi siya sigurado kung saan nanggaling ang pangungusap na iyon, ngunit nang masabi niya, hindi ito kinontra ni Joel. Sa halip, tumingin ito sa kamay niyang nakapatong sa sariling tuhod, saka sa ama nila. Kung ganyan ang gusto ninyo, sabi nito sa wakas, hindi ako haharang, pero sana,
Sa susunod na may kailangang ayusin dito, hindi lang ako ang madaling mahanap. Hindi iyon paghingi ng tawad, hindi rin ganap na pagtanggap. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, narinig ni Lira ang isang bagay na mas mapagkakatiwalaan kaysa sa biglang paglalambing, pagod na hinihingi ang pagkilala. Sige, sabi niya, hindi ka na laging mag-isa. Sa sandaling iyon, hindi gumaan ang lahat. Wala namang himalang ganoon sa mga pamilyang matagal nang nagtipid, hindi lamang sa pera kundi sa tahasang salita. Ngunit nagbago ang ayos ng hangin sa sala. Si Aling Belen ay napapikit sandali, marahil hindi sa tuwa kundi sa ginhawang may isang bersyon ng hinaharap na maari na niyang panghawakan. Si Mang Nardo ay bahagyang sumandal sa silya, na para bang may bigat na nailipat mula sa dibdib, papunta sa mesa, kung saan mas kaya na itong tignan. At si Joel, matapos ang maikling katahimikan, ay tumayo at tinungo ang cabinet. Hindi niya kinuha ang brown envelope. Sa halip, kinuha lamang niya ang susi nito at inilapag sa center table. Sa pagitan nilang lahat, napakasimpleng kilos, at kung tutuusin ay walang legal na ibig sabihin. Ngunit sa bahay na iyon, kung saan napakaraming bagay ang nagsisimula sa kung sino ang may hawak, ang paglalagay ng susi sa gitna ay may bigat na hindi niya kayang tawanan. Wala ring umimik tungkol doon. Hindi na kailangan. Makalipas pa ang ilang oras. Kumain sila ng hapunan na hindi ingrande pritong bangus, pinakbet, kanin, at iyong kapeng medyo mapait na mas gusto pa rin ni Mang Nardo kaysa sa mas matamis na blend na ipinipilit ni Mercy. May mga sandaling ordinaryo na halos mapanlinlang. Tinuruan ni Aling Belen si Lira kung paano niya raw mas mapapasarap ang bagoong sa pinakbet kung lalagyan ng kaunting kamatis muna. Nagreklamo si Joel sa taas ng singil ng isang tubero. Ikinuwento ni Lira na malapit nang magkaroon ng field trip si Santi. Ngunit sa ilalim ng ordinaryong daloy, may bago ng kaalaman ang bawat isa sa kung ano ang hindi na nila pwedeng basta ipagpaliban sa anyong mamayana. Nang naghuhugas na ng pinggan si Lira sa kusina at si Mercy ang nag-aabot sa kanya ng mga plato, doon lamang nagsalita ang hipag niya nang hindi depensa ang unang laman ng tono. Akala ko noon, sabi nito, habang hindi nakatingin ng diretsyo, basta maayos sa papel, okay na. Hindi agad sumagot si Lira, nagbanlaw muna siya ng isang baso. Ako rin akala ko noon, sagot niya, basta may tiwala, okay na, bahagyang ngumiti si Mercy, iyong ngiting walang saya ngunit hindi rin mapakla, pareho palang kulang. Oo. Hindi na nila dinagdagan. Ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Lira na marahil hindi lamang silang magkapatid ang inusog ng usapang ito. Pati ang mga asawa, pati ang paraan ng paglalakad sa kusina at sala, pati ang pag-unawa kung saan nagsisimulang maging mapanganib ang salitang praktikal. Nang pauwi na siya, lumabas si Joel hanggang gate. Tulad ng dati, ngunit hindi katulad ng dati. Sandali silang tumayo sa ilalim ng ilaw na mapusyaw. Hindi ko pa rin gusto na hahaba ang proseso, sabi nito. Alam ko. At hindi ibig sabihin na kumbinsido na ako sa lahat ng gusto mo. Hindi ko ring hinihinging kumbinsido ka sa lahat, tumango ito. May ilang segundo na wala sa kanilang gustong magsabi ng kahit ano pang mas malambot. Marahil dahil pareho nilang alam na ang pilit na lambot ay mabilis ding mabalat kapag dumating ang unang bagong abala sa bahay. Ngunit bago siya tuluyang lumakad palayo, sinabi ni Joel, halos hindi nakatingin sa kaniya, noong sinabi mong ayaw mong umasa sa moral obligation, nainis ako. Naghintay siya. Pero siguro, dagdag nito, dahil alam kong kung ako nasa pwesto mo, hindi rin ako matatahimik. Doon siya tumingin ng buo sa kapatid, hindi iyon paghingi ng tawad, ngunit marahil mas mahalaga iyon para sa kanila kaysa sa isang formal na sorry na madaling sabihin at madaling isipin na sapat na. At noong sinabi mong ikaw ang nandito sa lahat ng tumutulo at biglaan, sabi niya rin, nainis din ako, pero alam kong totoo rin iyon. Nagkatinginan sila sa loob ng ilang segundo. Hindi bumabalik sa dati at hindi rin tuluyang bago, kundi sa isang mas tahimik na lugar na marahil ang tanging maaabot ng mga magkapatid na natutong mahalin ang isa't isa, nang hindi laging marunong magsabi ng totoo sa tamang oras. Hindi sila nagyakap, hindi iyon ang uri ng pamilya nila. Sa halip, tumango lamang si Joel at sinabing, text mo ako tungkol doon sa optical shop. Baka mas mura nga roon. Sige, sabi niya. Sa biyahe pa uwi, hindi na mabigat ang dibdib niya sa paraang parang may nakadagan. Mas malapit sa pakiramdam ng katawan matapos magbitbit ng mabigat sa mahabang lakad, at saka lamang na ibaba hindi pa magaan, may bakas pa rin ng pagod sa mga balikat, ngunit iba na ang timbang ng hangin sa paligid. Pagdating niya sa apartment, nadatnan niya si Santi na gising pa, at nagkukunwaring hindi antok habang hinihintay siya.
Mama, sabi nito, nakauwi ka na. Sa bahay mo ba galing? Halos natawa siya sa payak na tanong. Oo, sabi niya, habang hinuhubad ang sapatos. Sa bahay ko galing. Narinig niyang napansin ni Dante ang bahagyang diin sa salitang ko ngunit hindi ito agad nagtanong. Nang makatulog si Santi at makapaghugas siya ng mukha, umupo silang mag-asawa sa sala na bukas ang bintana at pumapasok ang hangin ng gabi. Ikinuwento niya ang naging pasya, ang mga salitang hindi eksaktong kasunduan, ngunit sapat na para maging daan, ang susi sa gitna ng mesa, ang hindi pa ring lubos na pagkawala ng pagod sa mukha ni Joel. Tahimik na nakinig si Dante. At nang matapos siya ay tinanong lamang, masaya ka ba? Napaisip siya, hindi ko alam kung masaya, sabi niya, mas tama siguro na mas mapayapa ako ng kaunti. Minsan sapat na iyon. Tumingin siya sa clear folder na nasa ibabaw pa rin ng aparador sa bahagyang bukas na pinto ng kwarto. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat sa praktikal na paraan. May mga dokumentong kailangang ayusin, may mga araw pa na malamang magbabanggaan sila ni Joel sa kung sino ang pupunta sa munisipyo, kung paano hahatiin ang gastos sa susunod na kumpuni ng bahay, kung gaano kadalas siya talagang makakarating kapag may bigla ang kailangan. Posible ring may mga sandaling babalik ang dating sama ng loob, sapagkat ang mga ganoong bagay ay hindi nawawala dahil lamang sa isang hapon ng mas malinaw na usapan. Ngunit malinaw din sa kaniya, habang nakaupo sa sariling sala na may nakabukas na electric fan at mahinang tunog ng mga sasakyan mula sa kalsada, na hindi na katulad ng dati ang lugar niya sa loob ng kwento ng bahay sa San Mateo. Hindi dahil nabawi niya ang kung anuman, kundi dahil tumanggi siyang pumayag na ang sarili niyang bahagi roon ay manatili lamang sa anyo ng alaala at tiwala ng iba. Makalipas ang ilang araw, ibinalik niya ang lumang photocopy ng tax declaration sa clear folder, ngunit hindi na ito itinago sa pinakailalim. Nasa drawer na ito ngayon ng mesa nila sa sala, kasama ng iba pang mahahalagang papel, na may kinalaman sa pamilya nilang binubuo niya kay Dante at Santi. Hindi niya iyon ginawa upang paghaluin ang dalawang bahay o dalawang buhay. Sa halip, ginawa niya iyon dahil sa wakas ay naunawaan niyang hindi kailangang pumili ng buo sa pagitan ng pinagmulan at ng sariling itinayo. May mga bagay na hindi mo na mababalikan sa dating anyo ang ilusyon na kusang patas ang pamilya. Ang paniniwalang sapat na ang pag-ibig upang hindi na maging malinaw sa papel ang mga karapatan, ang akalang ang mga kapatid ay mananatiling kabisado ang loob ng isa't isa kahit hindi nagsasalita sa tamang oras. Ngunit mayroon ding mga bagay na, kapag dumaan na sa sapat na sakit at sapat na katapatan, hindi naman tuluyang nawawala, nag-iiba lamang ang hugis. At sa gabing iyon, bago matulog, habang pinapatay niya ang ilaw at naririnig ang mahinang paghinga ng anak sa kabilang kwarto, naisip ni Lyra na marahil iyon na ang pinakamalapit sa kapayapaang kaya niyang paniwalaan. Hindi ang malinis na pagtatapos, hindi ang ganap na pagkakasundo, kundi ang kaalamang sa kabila ng lahat ng paglihis. Pagod, maling akala, at takot na matawag na sakim o mapagbilang, may isang lugar pa rin siyang hindi na nakasalalay lamang sa alaala ng kabataan o sa awa ng ibang kamay. At sa ganoong kaalaman, kahit hindi lubusang gumaan ang salitang bahay, hindi na rin ito kasing dulas ng dati, kapag binibigkas niya ng mahina sa sarili. Bago tuluyang pumikit sa gitna ng isang gabi na ordinaryo lamang muli sa ibabaw, ngunit hindi na kasing labo ng dati sa ilalim.